Kuya Rico, naayos ko na ang lahat. Kapag lumabas kayo, pwedeng utusan ang mga tauhan. Ito ay maliit na handog para sa paglabas ninyo mula sa amin. Check na nagkakahalaga ng 3 milyong dolyar. Sana'y tanggapin nyo. Ginoong Rico, 3 palapag na bilya sa Longsin Lake at mga deluxeng sasakyan sa ilalim ng lupa ay nakahanda na. Kung may kailangan, sabihin lang po. Boss, ang 36 chapter ng Black Tiger Gang ay handang sumunod sa anumang utos ninyo. Salamat sa inyong kabutihan. Pero si Zuming na aking estudyante ay nakapaghanda na ng lahat sa labas. Kailangan ko rin bigyan siya ng pagkakataong maglingkod. Tungkol sa inyong karamdaman, makalipas ang 3 buwan, gagaling kayo sa gamot. Salamat Kuya Rico. Lingling. Bakit ikaw lang ang pumunta? Nasaan sina mama at papa? Kuya, nang mapriso ka, ang mga kin ay patuloy na. Nanggugulo sa amin, hinihingi nila ng 1 milyon para sa gamutan. Nabulag ang mata ni mama sa pambubugbog nila. Si papa na may itinulak sa hagdan, nasira ang gulugod at paralyado na sa loob ng 3 taon. Si Shanshan. Kuya, si Feng Shanshan ay ikinasal na at ang anak niya ay 3 taong gulang na. Kuya, nang ilagay mo ang pangalan ni Shanshan sa titulo ng bahay, pagkakulong mo'y agad niyang ipinagbili ang bahay at kaming mag-anak ay pinalayas, maging ang bahay sa probinsya ay ipinagiba ng nanay ni Shanshan. Wala kaming magawa kaya dinala ko sina papa at mama sa ilalim ng tulay. Kuya, si Shanshan ay nagsinungaling para mapasa kanya ang lalaki at ikaw ang pinagbintangan para mabilango. Siya ang sumira sa pamilya natin. Jiang Ping, nakapatay ako. Hindi ko sinasadya. Si Qin Wei ito. Palagi niya akong ginugulo. Minamaltrato pa ako. Jiang Ping, tulungan mo ako. Ayokong makulong. Shanshan, huwag kang matakot. Magreklamo tayo sa pulis. Hindi pwede. Huwag tayong magreklamo pagkakalat ni Sisir sa buhay ko. Jiang Ping, tulungan mo ako. Sasabihin kong, ikaw ang pumatay. Pwede ba? Iligal ang pagtakip sa krimen. Hindi mo ba sinabing mahal mo ako? Kahit itong maliit na bagay, ayaw mong gawin para sa akin. At hindi mo ba iniisip para kanino ba ako nagsakripisyo? Jiang Ping, huwag kang mag-alala. Kukuha ako ng pinakamagaling na abogado. Pagpatay na hindi sinasadya, hindi ka makukulong. Kahit makulong ka, maghihintay ako. Pagkalaya mo, magpakasal tayo. Ang nasasakdal na si Jiang Ping ay nahatol sa pananakit, 3 taong pagkabilanggo. Narito na ang pasyente, malala ng cancer. Ang magagawa na lang natin ay bigyan siya ng mapayapang huling buwan. Lingling, huwag kang matakot. Kapag nakakuha ako ng halaman, gagaling ka. Yen, huwag kang maniwala sa mga haka-haka na remedyo. Cancer ito, kahit si Song na manggagamot, hindi makakaligtas. Bulag ka ba sa paglakad? Jiang Ping, Shanshan, huwag mo akong tawaging ganyan. Close ba tayo? Ngayon, ako ang asawa ng pamilyang Luo. Ikaw na ex-convict. Huwag kang pumalagay. mukhang totoo ang sinabi ni Lingling. Sinadya mong lokohin ako noon. Nangako ka ng kasal. Kasinungalingan lang pala. Dapat tingnan mo, sa ihi mo, ex-convict ka. Basura ng lipunan, magpakasal sa akin. Karapat-dapat ka ba? Dahil sa dating pagmamahalan, bibigyan kita ng huling pagkakataon kung luluhod ka sa pamilya ko at magsisi, magpakasal, aminin ang kasalanan mo, pagpapatawad ang kapalit. Lumuhod ka, ikaw lang, EWW. Ngayon, makikita ko kung sino ang luluhod. Ikaw ba o, mga tauhan, baliin ninyo ang binti niya. Tigil! Pigilan mo yan! Hinay-hinay! Pampublikong lugar ito. Nakaabala na kayo sa pahinga ni Boss Su. Hindi ba ito ang pinakamayaman sa Hongcheng na si Su Wenti? Bakit siya nandito? Tama si Boss Su. May gulo dito na gawa ng isang bastos. Paalisin ko na siya. Ubo, ang sugat mo sa kaliwang baga, luma ng pinsala, wala ka ng pag-asa. 3 araw na lang ang buhay mo. Alam mo ba kung sino siya? Ang pinakamayaman sa Hongcheng. Ang lakas ng loob mo, murahin siya, palayasin nyo na. Binata, marunong ka rin ng medisina. Walang alam yan. Kakalaya lang niya, mula sa bilangguan, isang preso, Boss Su. Pagdating sa medisina, walang tatalo kay Divine Dr. Song. Kilala mo si Divine Doctor? Siyempre, kilalang kilala si Divine Dr. Song. Estudyante ng dakilang doktor na si Bai Tuo. May pambihirang talino, isang henyo, isang siglo lang lumilitaw. Nasa akin ang kanyang imbitasyon, maipapakilala ko siya sa inyo. Wow, ang galing talaga ng mga Luo. Libo-libo ang naghahangat ng konsultasyon sa kanya. Ang imbitasyong ito ay hindi matutumbasan ng pera. Ngayong panahon, kahit basura ay nagkakapal ng mukhang magpanggap na doktor, maliban sa akin, walang ibang makakapagligtas sa buhay mo. Kung hindi ako ang gagamot, sa 3 araw, handaan nyo na ang libing.
Sino ba ang may lakas ng loob na manumpa sa Presidente Su? Alam mo bang pag inapi mo ang pamilya Su sa hinaharap, wala ka ng pwesto sa Hongcheng, batay sa sinabi mo. Paano ang tamang paggamot? Dahil may koneksyon tayo ngayon. 1 milyon, gagawin ko ito para sa'yo. Ano bang klase ka? Taong ito, ang lakas ng apog maghingi ng 10M. Prez, Su. Ex-convict lang ito na, kakalaya lang, huwag kang magpaloko sa kanya. Kahit magaling na doktor, nag-check muna ng pulso. Sa tingin lang gagaling na, kahit si Huatuo, hindi ganyan kagaling. Ang sugat mo'y may 30 taon ng gula. Kung hindi dahil sa mahal na gamot, patay ka na sana. Tama lahat ng sinabi ng batang doktor. May lunas ba ang sakit? Sa tingin ko, ako lang at Master Zume ang makakagamot nito. Si Jomi, ang hari ng tradisyonal na medisina, na tinatawag na Diyos ng paggagamot. Dr. Ita, estudyante mo ba siya? Mula ngayon, hindi ka na batang doktor, kundi Dr. Diyos na. Zooming, siya pala yun. Hindi naman. Di pa ako opisyal na estudyante. Sa charity event bukas ni Master Za, dun ko rin i-opisyal ang pag-aaral ko. Pero press. Su, kahit di ko maalis, ang sakit mo, maaari kitang bigyan ng pansamantalang ginhawa. Salamat, Doktorita. Akala ko, may tunay kang kakayahan. Peki ka palang doktor. Yang karayom mo, kakamatay niyan yan. Jiang Ping, anong karapatan mong sabihin iyan ni hindi ka man lang nakahawak ng karayom? Ang lakas ng loob mo, edi sabihin mo nga, paano ba dapat magsakay ng kara? Maintindihan mo ba kung sasabihin ko? Itong si Zuming, lalo na lang walang kwenta, kahit tulad mong walang kakayahan, ay tinanggap niyang estudyante. Eto, isang hamak na ekspreso lang. Karapat dapat bang banggitin ang pangalan ni Zushe? Bukas mismo magpapakadalubhasa na. Katulad mong basura, wala kang karapatan. Sumali, manghusga ka pa sa desisyon ni Zushe. Naku, iba talaga ang batang manggagamot. Ilang minuto pa lang, gumaling na agad. Mas komportable na ako. Talagang karapat dapat na successor ng Diyos ng medisina. Jiang Ping, nahampa na ba ang mukha mo ng katotohanan? Ang tinuring na apprentice ni Zhou Shen mismo, tulad mong basura, maaring Manaira. President Su, ano nang nangyari sa inyo? Gising po kayo, President Su. Doktor, tulungan niyo po si President Su. Impossible. Hindi ito maaaring mangyari. Sinunod ko lahat ng itinuro ng master ko. Bakit ganito? Wala akong kinalaman dito. Hindi ako kasali dyan. Doktor, tulungan niyo po si President Su. Tulungan niyo po siya. Doktor, pakiusap. Nakikiusap ako sa inyo. Sagipin niyo po si President Su. Tulungan niyo po siya agad. Itim na dugo, pumatay siya. Jiang Ping, pinatay mo si President Su. Ian, alis na kayo. Ano yon? Kulang sa enerhiya at dugo si Enis. Tuturukan ko na siya. Bosu, gising na po kayo. Bosu, nitong mga gulo, sinubukan nitong lalaki. Pataksilan kayo. Salamat kay Doktorita na agad tumulong. Huwag niyo pong patawarin ang gagong ito. Si Song Wenti, walang enerhiya at yung pagturo ko kanina, pansamantala lang, para pigilan ang pinsala. Dapat hindi siya gising ng ganito kaaga. Maliban na lang kung may gumamit na Jiuzhuan-Swanpo needles. Baka siya, alam mo ba, ang Jiuzhuan-Swanpo needles. Anong kababalaghan yun? Ni hindi mo alam. Ang sikat na pamamaraan, nakakatawa ka. Galing yan sa dakilang doktor na si Jomi. Banal na sining ng medisina. Mukhang nag-overthink lang ako. Swerteng pagkakataon lang yon. Kung hindi kay Dr. Itas, patay na si Boss Su kanina. Boss Su, mamamatay tao si Jiang Ping. Ay pakulong nyo na po. Tama na, binata. Dapat humble ka. Huwag masyadong mayabang. Doktoritas, may pag-asa pa ba? Ang sakit. Sa auction bukas, maraming mamahali, halamang gamot. Pupunta rin si Isiziu. Makikiusap ako sa master ko. Kung papayag siyang tumulong, may pag-asa ka pang gumaling. Master, handa na lahat. Sa paglabas mo, bakit ngayon ka lang lumitaw? May pagkukulang ba? Ang estudyante mo, yung charity event, at si Song Wenwen, ano ang nangyari? Master, ang charity event na to para makakuha ng mga biyayang pangmedisina para sa paglabas mo tungkol kay Song Wenwen. Magaling naman siya. At, maganda pa nga, inisip ko pagkalaya mo, kailangan mo ng alagang masipat. Kaya, pakialamero ka. Sa buhay ko, medyo average lang si Song Wenwen. Di karapat dapat maging estudyante. Bilang asawa naman, masyadong masungit. Ayaw ko, guro. Ito ay inialay ni Song Wenwen, 100 taong snow dancing lotus. Karaniwan ang kalidad. Guro, si Song Wenwen, ang pinakamagaling na estudyante ng 100 Medicine Sect. Upang siya'y maging estudyante nyo, naghahanda ang 100 Medicine Sect na maghandog ng 1,000 taong snow dancing lotus. Ano po sa palagay nyo? Bigyan pa kaya natin siya ng pagkakataon? Ang 100 taong lotus na ito, kayang pigilan ang cancer cells. Niling-ling, kung may 1,000 taong lotus, magagamot ito ng lubusan. Sige na nga, bibigyan ko pa siya ng isang pagkakataon. Salamat po, guro.
Lanan, o nga pala, ano ba ang 9 revolving zone needles? Ang pinakamataas na, antas ng inyong medisina. Ito po ang pinakamababang, antas na pagsasanay, na itinuro ninyo sa akin. Nakakahiya po ako, guro, nabigo ako sa inyong pagtuturo. Patawarin niyo po ako. Unang baitang lang pala, na pagsasanay, kaya pala hindi niya alam. Pagkatapos ng charity banquet, susubukan ko muli, ang iyong kakayahan. Opo. Jiang Ping, anong ginagawa mo rito? Ano yang hawak mo? Miss Su, ingat po kayo. Naku, Miss Su, hindi ba't ito yung binigay ng doktor kay Chairman Zhu, Snow Dancing Lotus? Walang duda. Ninakaw niya ito. Jiang Ping, ang kapal mo. Wala ka talagang hiya. Hindi ka lang nakapasok ng patago. Nagnakaw ka pa. Magnanakaw. Tulong. Huliin ang magnanakaw. Ngayon ang aking seremonya ng pagiging estudyante. Ayokong magkaroon ng problema. Ngunit ito ay pag-aari ng aming bayaw sect. Isuko mo ito. Patawarin kita ngayon. Dr. So, masyado kang mabait. Ang katulad niyang tao. Dapat ikulong habang buhay. Batang lalaki, ang Snow Dance Lotus ay napakahalaga. Paano mo ito nakuha? Ang bagay na ito, itinuturing ninyong banal. Ganito lang. Wala kang hiya. Ang Snow Dance Lotus ay walang katumbas. Di mabili sa pera. Ang basurang tulad mo, hindi karapat-dapat dito. Tanging ang bayaw sect, ang karapat-dapat magmay-ari. Isang bilanggo ka lang. Anong karapatan mong magsalita? Jiang Ping, nagpanggap kang doktor. Nandaya ka. Muntik kang mapatay si Gis. Ngayon nagnakaw ka pa. Ayaw mong isauli. Ngayon din, bibigyan kita ng leksyon. Batang lalaki, hindi pa huli ang lahat. Maaari pang ayusin, ibalik mo ang gamot, at humingi ng tawad kay Dr. Song. Dr. So, huwag mo nang patulan. Paaresto na siya. Habang buhay siyang makukulong. Gusto mo ang Snow Dance Lotus? CJ, ngunit kapag ibinigay ko to, kapag kailangan mo ulit, luhod kang hihingi. Nabaliw ka na ba? Pinakiusapan ka ni Dr. Song. Luluhod pa? Napakalapastangan mo. Si Dr. Song, mag-aaral kay Dakilang Joe. Matututo ng lihim na sini, ng Jiushuan po needles. Luluhod. Hihingi, di mo karapat-dapat. Ako ang tagapagmana ng 100 Herb Sect. Ang hinaharap ay pag-aari ni Divine Physician Jumi. Ang kanyang tunay na tagasunod, isang basura kang tao. Paano ka maglakas loob na hingin ang tulong ko? Jiang Ping, hindi mo ba nararamdaman na ikaw ay isa katatawanan sa paningin ng lahat? Jiang Ping, magnanakaw ka. Bastos, at mayabang. Ginulo mo ang charity event. Nanunumpa ang New Glory Group. Mula ngayon ay kalaban na namin si Jiang Ping. Sa Hongcheng, kahit trabaho, paglilinis ng Cobeta, ay hindi mo na makukuha. Ang lumaban sa 100 Herb Sect, Charity Medical Hall, at 3,000 clinics. Si Jiang Ping at ang aso ay, hindi na namin gagamutin. Sa aming ospital, ang basurang tulad mo, ay isang kahihiyan, sa larangan ng medisina. Hahaha, mga langgam kayong lahat, hindi marunong tumanggap ng pay. Tapusin na natin itong, komedyang ito ngayon din. Ang mga ginawa ninyong ito, sa paningin ko, ay kagaguhan ng mga tanga. Matagal nyo nang, tinatanong kung sino. Ngayon ay sasabihin ko na, lahat ng inyong handog, mga halamang gamot, mga babae, pati ang charity event na ito, ay akin ang kayang kontrolin. Ngayon, sabihin nyo, sino ba ako? Akala niya ba si Chairman Joe? Nababaliw na ba siya? Akala niya yata itong charity, ay para sa kanya, HMP. Mabuti. Jiang Ping, galit na ako sa'yo. Gusto mo pang makisalamuha kay Master Jumi. Ngayon ay pagbabayaran ang iyong kahangalan. Mga tauhan, hulihin siya. Dumating na si Chairman Joe Ming. Sa pagkakita ng token na ito, para kang nakaharap mismo kay Diyos Zhu. Pagpupugay kay Diyos Joe. Jiang Ping, bakit hindi ka lumuhad sa Jade Tablet? Mensahe mula kay Diyos Zhu. Labis siyang nabigo sa mga nangyari ngayong araw tungkol sa apprenticeship. Kailangan pa niyang masusing pag-aralan, kaya ngayon, ikakansela ang seremonya. Paano nangyari ito? Tiyak may malaking pagkakamali. Tiyak, siyang gago ang may gawa nito. Siya ang gamulo sa handaan. Nagpagalit kay Diyos Joe, kaya niya ikinansela ang seremonyang ito. Ang man-iron ng seremonya, karapat dapat kang patayin ng dahan-dahan. Kung matalino ka, magpakamatay ka na ngayon din. Sarili niyang kasalanan yan. Tarantado, papatayin talaga kita. Ninakaw mo ang mahalagang gamot. Pinatawad kita ng buhay. Dapat na magpasalamat ka. Tumakas ng walang niya. Pero ninakaw mo pa ang banal na gamot ng Baiyao Sect at ang posisyon ng master ko. Bakit mo ginawa lahat ito? Ang taong hindi nag-aaral. Walang alam sa tama. Kakarampot pa lang ang alam mo, nagmamalaki ka na at umaasta tulad ng asong may buntot na pusa. Kahit sino pa ang papalit, ayaw ka talagang kuning estudyante ng kahit na sinong maestro. Katarantaduhan ang sinasabi mo. Akala mo ba ikaw ang guro ni Dr. Ita? Anong karapatan mo para pagsabihan si Dr. Ita? So, tigil mo na ang pagsasalita. Walang pinipiling biktima ang bala. Si Dr. Ita, ang pinakamagaling na doktor sa buong Huasia. Dapat sana'y maging estudyante siya ni Maestro Joe. Tagapagmana ng kanyang kaalaman. Isang magandang kwento sana. Kasong sisirain mo lang. Ikaw talaga ay salarin ng Huasia. Salarin? Sa tingin ko ikaw ay, especially iyan ng kalabang bansa. Dapat na lang, kaming pumatay sa'yo dito, para wakasan ang problema. Doktorita, patawarin mo na sana siya. Hindi naman masama ang ugali ng batang ito. Hindi karapat-dapat mamatay. Papatayin mo ako. Ano? Natatakot ka na? Ngayon, dahil kay Presidente Su, papaubaya ko na.
Mabait si Dr. Ita. Pinatawad ka niya. Dapat magmadali ka nang lumuhad at magpasalamat. Luluhod ako. So, sinira mo ang seremonya ni Dr. Rita. Sa damdamin at batayan, dapat kang humingi ng tawad. Ang paghingi ng tawad ng isang hampas lupa, hindi ko tatanggapin. Kaunti na lang ang awa ko. Sa susunod wala ka ng ganitong swerte. Dr. Ita, hahayaan mo na lang ba siyang makaligtas? Ang mas importante ngayon ay pumunta sa bundok yun at ipaliwanag kay Maestro Zhao. Wala akong oras para sa kanya. Bundok Yunu, swak na swak. Diyos Zhao, pakinggan ninyo ako. Ang ritual ng pagtanggap sa estudyante ay sinira ng mga walang galang at ito'y kasalanan ko. Hindi ko dapat pinapasok ang masasama. Kaya humihingi ako ng tawad sa Diyos Zhao para sa isa pang pagkakataon. Jiang Ping, anong ginagawa mo rito? Dito ako nakatira. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Jiang Ping, sinira mo ang seremonya ko, tapos naglakas ka pa ng loob. Na humarap sa Diyos Zhao, hindi ka ba natatakot sa parusa ng Diyos Zhao? O baka naman, sinadya mo talaga sirain ang seremonya ko. Gusto mo rin bang maging estudyante ni Diyos Zhao? Loko ka talaga. Sino kayo? Hindi importante kung sino kami. Ang mahalagay, ibigay ninyo ang milenaryong snow dance lotus. Ang banal na lotus ay sagradong gamot ng 100 medicine sect. Hindi namin ibibigay sa inyo. Bigay mo ang gamot o patay ka. Sa kanilang paghingat galaw, mga dalubhasa sila. Kung lalaban talaga, talunin nila ako. Patago na lang ako lalaban. Sumuko kayo't ibigay ang gamot para hindi kayo masaktan. Tinraidor tayo ng babaeng ta. Turuan natin ng leksyon. Sa palagay ko, putpulan natin ng isang braso para mapilitan ng 100 medicine sec na ibigay ang snow dance lotus. Sino ka? Hindi karapat dapat na malaman mo. Ang lakas ng loob mo. Ikaw na, sakim na oportunista. Anong balak? Anong nangyari, guro? Pagpasok ko, may dalawang tao na nakahandusay. Itong hayop na lalaki nang gigilala sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, na tumulong kanina, patay na sana ako. Maraming salamat sa pagligtas. Hindi pa pumapayag si Zumi na maging estudyante mo. Sino ba talaga ang guro mo? Anong karapatan mo? Napintasan ang guro ko. Ang guro ko ay hinirang ni Zushe bilang opisyal na alagad. Malapit nang maging punong manggagamot ng bansa. Guro, una kang inasar nito, tapos niyurakan ang Zushe. Pwede ko na ba siyang patayin? Ang makipaglaban sa kanya ay nakakahiya para sa ating estado. Mabuti kong tinulungan ang guro mo. Ngayon papatayin mo ako. Akala mo ba talaga na hindi ako makikipagbakbakat? Kung ganoon, ikaw kaya ang pumatay sa kanila? Jiang Ping, bago magyabang, sukatin muna ang sariling kakayahan sa mga sinasabi mo. Naniniwala ka ba? Uy, ikaw pala ang sumira sa seremonya ng pagtanggap sa akin. Pinatawad ka na ng master ko dati. Pinalampas ka na. Ngayon, ang kapal pa ng mukha mo para ang kinin ang gawa ni Master Zhao. Nakakahiya ka. Mga hangal. Ikaw, Jiang Ping, kung akala mo, makukuha mo ang atensyon ko sa ganitong paraan, nagkakamali ka. Ang tulad, hindi ko papansinin. Si Raulo, kahit maghubad ka pa at magpakita sa akin, di kita papansinin. Isa ka lang palang, tagalinis, akala ko pa naman, may angking gali, ang tulad, hindi karapat dapat na maglinis ng sapatos ni Master. Ang utak mo, di kita karapat dapat kausapin. Jiang Ping, sa tingin ko, mayroon kang kaunting talento. Kung luluhod ka sa akin, pwedeng isipin kong kunin ka bilang isang apprentice. Kung magtitiis ka ng 0 taon, baka maging isa kang ordinaryong doktor. Hindi lang ikaw. Kahit si Zuming, di ko rin papansinin. Hindi kaya. Siya talaga ang nagligtas sa akin. Master, paano nangyari yon? Sa itsura niya, sa aming Baiya Ose, para maging pinakamababang apprentice, hindi siya karapat-dapat. Paanong kaya niyang iligtas ka? Jiang Ping, kung gusto mong iligtas kapatid mo, magdala ka ng 3 milyon sa Wanfu Hotel, room 302. Ling, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ka nagmamatigas, yang kapatid mong ex-convict. Anong magandang kinabukasan meron niya? Sumama ka na kay Boss Chang, garantiyadong masarap ang buhay mo, at puno ng kasaganahan. Hoy, si Jiang Ping pala ta. Nabalitaan kong nagwala ka sa inauguration ng Batang Doktor kaninang tanghali. Napalaki ba ang loob mo sa kulungan? Yung 3 milyon mong utang, panahon ng bayaran mo na. Hindi namin kayang bayaran ang 200 ni hospital bill ni Kinwei. Ngayon may utang pa siya kay Boss Chang, kaya pinapasa sa amin. Lumobo na ng husto. 5 tandang bawas 6 pala ang sistema ng panloloko nyo. Ano ngayon? Gusto mong takbuhan ng utang? Mga tauhan. Boss Chang, ako na lang. Pakiusaan, patawarin niyo po siya. Nakikiusap ako. Ling, huwag kang matakot. Mga ganitong tao, hindi makakasakit sa akin. Jiang Ping, si Boss Chang ay right-hand man ni Tiger Lord ng Black Tiger Gang. Kapag inawi mo siya, hindi ka na makakakita ng araw bukas sa Hongcheng. Teacher Lord, CJ, bukas papadala ko sa kanya mismo yung 3 milyon.
Jiang Ping, huwag kang magyabang. Sino ka ba para utusan siya? Si Tiger Lord, ang hari ng underground. May utos mo ba? Ang ganong klaseng tao? Hindi nyo lang nakita kung paano siyang magserbisyo at magmasahe sa akin. Nagmasahe sa'yo si Tiger Lord? Sino ka talaga? Maglilingkod siya, parang alipin. Sa iyong hamak? Boss Cho. Boss Chang. Anong klaseng tao ka? Magdadaka kay Ginoong Tiger. Parang asong sunod-sunuran. Boss Chang, hindi ko ibig sabihin yun. Ang asong to ang sinisiraan ko. Hindi ko inakala, isang hamak na tauhan ng Tiger's Roar ay ganito kapalaluan. Mukhang noong nasa bilangguan. Dapat pala hindi ko siya pinagaan ng loob. Linta ka, nang asar ka kay Ginoong Tiger. Mukhang hindi mo alam kung paano isulat ang kamatayan. Boss Chang. Boss Chang. Pakiusap, patawarin mo ang kapatid ko. Ginoong Kit, sagipin mo ang kapatid ko. Tulungan mo siya. Nako, wala rin akong magagawa. Si Boss Chang ay pangalawang pinuno ng Black Tiger Gang. Sa likod niya, si Ginoong Tiger ang makapangyarihan. Sino ang may lakas na kumalbit sa tigre? Ngayon, sa harap mo, gagahasain ko ang kapatid mo. Puputulin ang mga binti mo at itatapon sa ilog pudya. Ganoon ba? Pakawalan mo ang kapatid ko. Kung hindi, papatayin kita ngayon din. Nababaliw ka na ba, Jiang Ping? Mismo ang Black Tiger Gang. Ang iyong hinamon, gusto mo bang mamatay? Gagalaw ka sa akin. Makinig ka. Hindi mo lang sila maililigtas, kundi pati pamilya mo ay masasama sa hukay. Ling, umuwi ka muna. Susunod ako. Yung perang ninakaw mo, sa amin, dalhin mo nang nakaluhod sa bahay. Kung hindi, wala kang matitirang buo sa katawan. Putangina, manghihingi ka sa akin. Bukas ikamamatay mo to. Pinga, ikaw ba talaga yan? Tatay, pasensya na po ako ng anak. Nalate ako sa pag-uwi. Kuya, tumayo ka na. Ang pamilya natin, sa wakas magkakasama na. Basta nakauwi ka, okay na. Ling, tulungan mo ako. Mag-akupuntura ako kay tatay. Akupuntura, kuya, kailan ka pa natuto manggamot? Mahaba ang kwento. Sa susunod na lang kita explain. Huwag ka nang magpakapagod. Wala nang pag-asa ang kalagayan ko. Maliban na lang kung may himalang. Manggaling sa Diyos na si Dakong Luoho. Tatay, ang anak mo ngayon. Ang binti ko. May pakiramdam na ang binti ko. Tatay, gumaling na talaga. Ayos. Tatay, mag-ehersisyo ka pa ng 2 linggo para makagalaw kang parang normal na tao. Ling, inumin mo ito para hindi ka na mahiratay uli kapag nakahanap ako ng Millennium Snow Dancing Lotus. Magagamot na lubusan ang sakit mo. Kuya, ang galing mo talaga. Parang Diyos. Napala, nasaan si nanay? Titingnan ko mata niya. Nangako si nanay ng masarap na handa, pumunta sa palengke para mamili. Sunduin ko siya. Jen Ling. Kung ayaw mong masakta ang bulag mong ina, pumunta ka ng mag-isa sa Red Leaf Bar, Shamyes ngayong gabi. Bakit nangyari ito? Ling, anong nangyari? Sabihin mo sa kuya. Kuya, si Echa, dinukot niya si nanay. Buisit. Humarap sa nanay ko. Papatayin ko siya. Kuya, huwag. Si Echang yun. Hindi natin siya kayang kalabanin. Kahit dumating si Huxiao, kaya kong bugbugin siyang hayop. Sino ba si Echang? Ping, Ling. Anong problema? Bakit kayo nag-aaway? Kuya, huwag kang padalos-dalos. Hirap kang nakalaya. Si Echa, kahit si Kinwei ay takot. Lalo na tayo. Sino si Ji-Chang? Ping, bakit mo na naman? Nasar si Ji-Chang, kailan ka ba magiging responsable? Tatay, Ling, huwag kayong mag-alala. Kahit si Huxiao ay galang sa akin. Si Echang ay walang kwenta. Pupunta na ako para hanapin si nanay. Tama na, ngayon pa na. Nagpapalakas ka na. Ang Black Tiger Gang ay hindi natin kakayanin. Tay, ang totoo. Kuya, tigilan mo ang kalokohan. Nagagalit si Ta. Pupunta na ako kay Echang. Kalokohan ang ganyang uri. Di karapat ang pumatos sa'yo. Ano bang kasalanan ng pamilya natin? Bakit tayo, G na ganito ng langit? Ling. Nakikiusap ka sa akin para iligtas ang nanay mo. Maaari kong isipin. Hubad na. Boss Chenji. Ano ang ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin? Sumunod ka ng maayos, magbihis ka, paglingkuran mo ako ng maayos. Kapag nagustuhan ko, pakakawalan ang nanay mo. Kung hindi, hindi lang ang nanay mo, pati ang buong pamilya mo, hindi na makakakita ng araw bukas. 8. Babalik namin ang pera. Sumpa ko po, bigyan niyo po ako ng kaunting oras. Hala, berhen ka pa pala. Gusto ko ng berhen.
Maganda ang katawan mo, malaki sa harap at likod. Paglingkuran mo ako ng maayos. Aray, Boss Changy, hindi ako ganoong babae. Hindi ko kaya. walang hindi, ngayon mismo, gagahasain kita. Para makita ng walang kwentang kuya mo kung ano ang kapalit ng pagsuway sa akin. Hinampas mo ako, nagrebelde ka, mga tao, dalhin niyo rito, ang matandang iyan. Nay, gising na po kayo. Nay. Anong ginawa mo sa nanay ko? Pumili ka, magbihis ka ng maayos, at sumama sa akin. O, papatayin ko ang bulag mong ina, mamili ka. Bilisan mo, kailangan pa bang tulungan kita? Patay ka na, nakaligtas ka kanina, ngayon babalik ka pa, dito ka pa gumawa ng kalokohan. Ngayon, kahit sino pa, ang pumarito, hindi ka na maliligtas. Kuya, tumakbo ka na, wag mo na akong isipin. Sumemplong ka ngayon. Natatakot pa ako masyado sa ginawa natin na yon. Ikaw, ipaparamdam ko sa'yo, ang lakas ko. Lumuhod kayong dalawa, hanggang masabing ako'y nasiyahan. Baka hindi ko pa, kailanganin si Teacher Lord. Jiang Ping, nawawala ka na ba sa ulirat? Sa teritoryo pa ng Black Tiger Gang? Nang ahas kay Boss Chang, yung huling gumawa nito, abaniko na lang ang abo. Kuya, umalis ka na. Sige na, takbo. Wag ka nang bumalik kailanman. Sige na, alis na. Paandarin mo na si Teacher Lord. Kuya, si Teacher Lord yan. Teacher Lord talaga yan. Buong pamilya natin. Pulbos lang sa kanya. Gagawin niya tayo. Mas masahol pa sa patay. May tao sa teritoryo ng Black Tiger Gang. Binugbog ka. Sino ang may lakas ng loob? Manayre sa amin? Titingnan kung sinong ganun kakatwa. Jiang Ping, dahil kay Lingling. Pagkatapos, magpapahanap ako ng maglilibing sa'yo. Pwe, gagawin kong abo ang mga buto niya, mamatay nang, walang bangkay. Kasama ko si Vice Leader sa pag-uusap. May nanggulo sa Black Tiger Gang. Kaya pumunta ako. Ikaw pala ang salarin. Hay, mukhang manipis ang buto pero ang lakas ng loob mo. Nang haman ka pa ng Black Tiger Gang. Ganito na lang, kung luluhod ka at makikiusap, may connection ako. Kay Vice Leader, baka matulungan kita. Totoo ba? Huwag kang pakialamera, dyan sa buhay ko. Ikaw. CJ, makikita natin kung paano ka mamamatay sa mga kamay ng Black Tiger Gang. Mukhang kailangan madaplis ng malaki bago ka matuto. Kuya, anong gagawin natin? Ano na ang dapat gawin? Ilang taon na kaming hindi nakakita ng ganito. Ipapakita natin ngayon kung gaano kalakas ang Black Tiger Gang. P***tang ina, hindi to ang boss. Paulit-ulit ang bilin. Dapat alagan. Si Jiang Ping na manggagamot. Anong ginagawa niya dito? Aray, Vice President, 3 milyon ang utang ng Jiang sa amin. Ayaw magbayad hanggang ngayon. Itong babaeng to, tinukso ako gamit ang katawan. Gusto bayaran sa kalibugan. Ako'y tumanggi sa alok niya. Nainis siya. Pinaatake ako ng kapatid niya. Tingnan mo. Hindi totoo. 20,000 lang ang utang namin. Sa pamilya Kin noon, si Kinwei ang may utang. Pinasa pa sa amin ang utang sa Black Tiger Gang. Lumobo dahil sa interest. Pinilit ako ni boss. P***tang ina. Hayop na to. Si Chang, pati kapatid ni Dr. Jiang. Hinahalay niya, gigipitin ba niya buong Black Tiger Gang? Ngayon nagalit. Ang vice-presidente, Jiang Ping, patay ka na. Pakisuyo po. Hindi namin sinasadya. Saktan siya. Siya kasi. Lumuhod na ako. Pakiusap patawarin. Ang kuya ko, Presidente Zhao. Sa tingin, sobrang yabang ni Jiang Ping. Dapat siyang pagtiisan para magpakumbaba. Jiang Ping, lumuhod ka na at humingi ng tawad. Mabait ang Vice Presidente. Bubuhing patay ka na lang. Hoy, P***ng ina. Lagi nang binabalaan ni Tiger Master na sumunod tayo sa batas. Nagpapautang ka pa ng malaking interes, HMM. Vice Boss. Dahil sa konting kakayahan mo, sinisira mo ang pangalan ng Black Tiger Gang. Ngayon, itatama ko ang batas ng gang. Boss, nagkamali ako. Pangalawang pagkakataon, awa na po. Huwag mong aapihin ang mahihina. Vice Boss, nagpapanggap kang malakas. Wala kang delikadesa. Vice Boss, kahabagan naman, hindi ko na ulitin. Hoy ate, pasensya na. Sa malaking grupo, may masasama't mabubuti. Mga tauhan ko'y walang pakundangan. Nakaabala pa sa'yo. Humihingi ako ng paumanhin. Paumanhin. Okay lang. Wala ayun. Ganito, papadala ko ang Finance Department ng perang ninakaw sa inyo. Dadagdagan ko ng 3 milyon. Ay, hindi, 30 milyon para sa aming paghingi ng tapat na paumanhin. Nabingi na ba ako? Ito pa ba yung walang awang Vice Boss ng Black Tiger Gang? Nagkamali kaya si Zhao nang iniinom. Si Vice Boss Zhao, dati sobrang mayabang. Kailan pa, naging mabait to.
Nagliliwanag mata ko, mukhang nung nakita ni Jiaolong, si Jiang Ping, biglang nagbago ugali. Baka naman, may nangyaring hindi pangkaraniwan. Kay Jiang Ping, Jiang Ping, talagang ang ikaw ngayon ay, nagbigay karangalan sa Hongcheng. Walang sino man ang nakakuha ng pera mula sa Black Tiger Gang. Nakakuha ng pera. Swertihan lang, wala kang dapat ipagmalaki. Huwag kang magsalita. Jiang Ping, ang vice leader na ito, ay laging mayabang at hindi makatwiran. Sabi mo ngayon, bakit bigla siyang, nagbago ng ugali? Tinitingnan ang kanyang ekspresyon. Siguro kanina, may napansin. Paano ko malalaman? Tanungin mo siya, Vice Leader. Bakit kailangan pang hulaan? Ang Black Tiger Gang ay laging malinaw sa kanilang mga alitan. Hindi kailanman inaapi ang mga matatanda, mahihina at mga babae. Ngayon lang nangyari na si Chang'er ang napasama sa at pinayagan ang walang hiya na ito na makakuha ng kalamangan. Jiang Ping, ngayon ay ayos ka lang. Swerte ka lang. Kung hindi ka magtitino sa hinaharap, baka hindi ka na magkaroon ng ganitong swerte. Tama, ang isang tulad mo na laging naghahanap ng gulo ay papatayin balang araw. Jiang Ye, nakakaabala ako. Ako si Zhao Hu mula sa Black Tiger Gang. Hindi ko alam, may oras ka ba ngayon? May kaunti akong problema. Gusto kong humingi ng tulong. Tama ang hula ko. Kilala mo nga si Vice Leader Zhao. Ako. Ping-er. Nakikita na kita. Ping-er, anak ko. Tatay, nanay, huwag na kayong umiyak. Ngayon nakabalik na ako, ang magandang buhay natin. Simula pa lang, dapat tayong masaya. Tama, sabi pa ng Black Tiger Gang, ibabalik daw ang pera na hiniram namin noon. Magbibigay pa sila ng 30 milyon. Black Tiger Gang, pinakamalupit na grupo. Iyan, paano sila pumayag? Magbabayad? Higit pa riyan, naghanda na rin ako ng bagong bahay. Malinis na ito agad, lipat na tayo mamayang gabi. Kaya na ang lipatan. Hindi pa ako nakakapag-impake. Ang daming gamit. Huwag kang mag-alala, sa bagong bahay. Kumpleto na ang lahat. Kung may kulang, bibili tayo. Nako, aalis na kayo. Bakit ngayon lang sinabi? Tutulong sana kami. Kaya, usapan natin, bawat buwan dapat, babayaran mo kami. Ngayong buwan wala ka pang bayad. Magkano ang utang? Sabihin mo ang halaga, babayaran ko ang principal, pati interest. Akala ko sino? Si Jiang Ping pala ang umuwi. Paalala ko sa iyo. Ang magulang mo nitong mga taon ay umutang ng total 200,000. Kasama ang interes, abot 250,000. Kaya mo bang bayaran? Kuya, 250,000 buong halaga. Na-transfer ko na. Check mo na lang. Nanalo kayo sa loto, biglaan kayong yumaman. Tatay, nanay, mag-impake na tayo. Alis na tayo ngayon. Ping, saan ang bagong bahay? Cloud Peak Mountain Villa. Ha? Nanonood ba ako? Jiang Ping, titira sa Cloud Peak Mountain. Jiang Ping, hindi ka ba kakalabas lang? Paano ka nagkaganoon kay Aman? Nakatira ka na sa Cloud Peak Mountain. Regalo ng kaibigan. Hindi nga, ang bilya doon ay mga ilang bilyon. Anong klaseng kaibigan yan? Bilya agad ang regalo. Jiang Ping, baka naman may nagpagawa sa'yo para magyabang. Kunwari sa'yo ang villa. Anak, kung ganun, uwi na tayo agad. Kahit masikip ang upahan, tahanan pa rin natin yun. Tay, nay, tira kayong maluwag. Ang seguridad ng ganitong villa ay mahigpit. Pagdating sa gate, mabubuking siya, hintayin natin, mapahiya siya. Tingnan mo, mabubulgar din ang kasinungalingan. Nakakakahiya talaga, sir. Talaga namang may villa siya, baka naman mga extra lang yan. Talagang world class. Ang villa, pati hangin dito, iba ang presko. Jiang Ping, anong ginawa mo sa bilangguan? Paano ka nakakilala ng ganitong mayaman? Magkapatid tayo, sabihin mo kung may negosyo ka na pwedeng salihan. Wala kang pakialam. Ginoong Jiang, may importanteng tao. Gustong magpatingin, pwede ka ba? Bukas. CJ, pakisundo na lang ako. Biglang yaman, ang dating pobre, balang araw, bubuwagin kita, at yuyurakan. Mayor, itong mangkok na ito ay ginamitan kong 100 taong Snow Lotus. Para sa inyong gamot, inumin nyo, siguradong gagaling kayo. Salamat Dr. He. Kung gusto mong mabuhay pa, itapon mo yung gamot na yan. Jiang Ping, sino ka ba? Nagdududa ka sa kakayahan ko. Mayor, ang Snow Lotus na ito ay espesyal na resibo ng aming Baiya Osek. Tinignan na ito ni Masters, ang aming dakilang doktor. Walang problema dito, maaari niyong inumin. Vice Leader Zhao, ito ba yung sinasabi mong dakilang doktor? Mayor, ito ay. Kung gustong-gusto mong mamatay, wala nang makakapigil. Ngayon, hindi ka aabot ng 3. Gago ka, nambabatikos ka sa mayor na mamamatay sa 3 araw. At, saan mo nakuha ang kapal? Manghamak sa mentor ko. Gaano ka pa katanda? Akala mo ba, mas magaling ka pa, kesa sa Little Miracle Doctor? Siya, di ka dapat maging aputuro ko. Mga tauhan, itaboy nyo itong walang galang nata. Mayor, pakihinahon po. Mayor, pakikumalma. 3, 2, 1. Tulong,
Tulong po. Ginoo Jiang, ang aming Black Tiger Gang, maraming proyekto, kailangan ng aprobasyon ng alkalde, pakiusap, dahil sa respeto kay Tigre, tulungan ninyo kami. Kanina mo pa sinasabi na walang problema, ang alkalde ay okay. Kung may mangyari man sa alkalde, ikaw ang pagdurusa. Hindi. Wala akong kinalaman dito. Ang reseta ay gawa ng master. Kanyang personal na ginawa. Imposibleng may mali. Tatawagan ko siya ngayon. Si Song Wenwen ay isang baguhan lang. Nagturo pa ng estudyante. Jiang Ping. Huwag mong lapastanganin ang master ko. Ginoo Jiang, tingnan ninyo. CJ, bibigyan ko ng respeto, ang Tiger's Roar. Jiang Ping, sinadya mo pala. Patayin si alkalde yan. Malaking pagkakamali ito, hindi gagawa niyan si Ginoo Jiang. Jesusan, nakita ng lahat na si Jiang Ping ang nananakit kay alkalde yan, hindi sa aming herbal guild. Ang may problema, hulihin ninyo siya. Mga tauhan, hulihin siya, dalhin sa security. Kapitan Ho, sumpa ng Black Tiger Gang ang aking paninindigan. Hindi ganoong klaseng tao si Ginoong Jiang. Ang daming nakakakita, lahat ay nakasaksi. Pwede pa ba tayo magmalabi sa kanya? Hustong ebidensya sa pagsaktan niya ang alkalde. Dadalhin ko siya ngayon din. Tigil. Xiao Ho, huwag mong bastyusan ng dakilang guro. Ipinagpapagaling ako ng dakilang guro. Hindi ako sinisiraan. Ang pagliligtas ng dakilang guro sa akin. Hindi ko ito malilimutan. Kung may kailangan kayo, sa hinaharap man, utusan niyo lang ako. Hindi sakit ang totoo, lasunin ito. Kung herbasyong tulad ng Snow Lotus ang gagamitin, lalo lang lalakas ang lason, kakalat sa buong sistema mo. Kailangan gumamit ng espesyal na paraan. Alkalde, pakalmahin ninyo. Ito Dasan, ang Baiya Omen ay palagi eksperto lang sa panggagamot. Kaunti ang alam sa mga lason. Hindi talaga namin sinasadya. Patawarin ninyo po. HMPH, mga nagkakamali sa paggamot. Paano pa kayo? Magpapakilalang Baiyaw Men? Nitong nakaraan ng He Real Estate, mabilis ang paglawak. Baka si Dr. He ay abala sa negosyo. Kaya naman ang medisina, kulang sa kakayahan. Opo. Ang He Real Estate, napaka-promising ng future. Maging ang Hong Hai Bank, gusto kaming pondohan. Ama ko pa nga, naglaan ng shares para sa inyo po. Ganoon ba? Ang balita ko naman, kayo ang nangangailangan ng pautang sa bangko. Pero nalaman ng bangko, kukuha ng pera tatakas. Kaya, ayaw talagang mag-approve. Ping, umuwi ka agad. May malaking problema tayo. Di ako nagkakamali, yung nakaraan. Hindi ba, si Mayor Yang, si Jiang Ping pala. Marami palang tinatago. Hoy, Jiang Ping, Ping. Hinay-hinay lang. Anong ginagawa mo dito? Jiang Ping. Alam ko yung nangyari noon. Maling pagkakaintindi lang. Kaya dala ko ang mga regalo para bisitahin kayo. Jiang Ping, yung naghatid sa'yo kanina. Sino yun? Para siyang si Mayor Yang Nagkakamali ka. HMPH, balang araw. Babuking kita, at ang lihim mong pagkakakilanlan. Tita, tito, kung hindi dahil sa pagiging magkamag-anak, hindi ko sasabihin ang magandang pagkakataong ito para kumita. Napanood ko sa balita, tumaas ang stocks ng Hose Group. Malaki ang tubo. Matagumpay na si Xiao J. Mula noon, executive pa siya ng host. Tiyak yan, ma. Tungkol sa investisyon, hindi natin alam. Hintayin na lang natin. Si Kuya. Huwag naman ganyan. Si Xiao J. Noon pa tinutukan kong lalaki. Paano siya mandadaya? Tama. Tumatanda na tayo. Hindi na makapagnegosyo. Ang investment, ang pinakasigurado. Malubha ang lugi ng Host Real Estate. Hindi na pinautang ng bangko. Ang stock expansion na to, panloloko lang para takasan ng utang. Ex-convict ka lang. Anong alam mo sa invest? Walang ambag sa buhay. Nagsiselos pa sa iba. Tinutulungan ko lang kayo. Finger, ito ay mula sa Xiao G Company. Sa loob ng mensahe, ito ang pagtinga para sa kapakanan ng mga kamag-anak. Sabihin mo sa amin ng maaga. Huwag magsalita ng kalokohan. Finger ito. Ito ay sa lahat ng balita. Host Real Estate stock ay patuloy na tumataas. Maraming tao ang sumusunod. Ginawa ng isang kapalaran. Hindi ka naglaro. Itigil ang bullshit. Ang sinabi ko ay totoo. Ibinigay ko lang. Nakikita ni Mayor Yang ang doktor. Sinabi niya sa akin sa kanyang sarili. Ito ay bullshit. Nakikita mo si Mayor Yang. Ako ba? Hindi ko alam tungkol sa'yo, ha? Mula maliit hanggang malaki. Hindi kahit tuloy ang lumabas ka lang sa bilang buwan. Ilang araw. Ikaw ay kwalipikado. Makikita ang alkalde. Finger, ang pagkain na ito ay maaaring kinakain ng indiscriminately. Ang mga salita ay hindi maaaring blather. Isa sa atin ang alkalde. Maaari mo bang makilala? Ang sinabi ko ay totoo. Tatay, hindi nagsisinungaling ang malaking kapatid na lalaki at ang kanyang mga kasanayan sa medisina. Alam mo ito, ikaw at mom ay may sakit. Siya gumaling ang lahat. Oh, tiyuhin, iniisip ko, kumuha ka ng mayaman, dumating lang ako upang makita ka. Kung nakaligtaan mo ang pagkakataon na ito, isipin mamaya, hindi ito madali. Maaari ito. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, ang financing na ito, ang pinakamalaking shareholder, ito ang Pamilya Luo, Host Real Estate. Kung hindi ito gumagana, bakit sila? Gusto mo ng pera, ang Pamilya Luo. Aling Pamilya Luo, mayaman ang kalikasan, bahay ni Russell. Ha? Oh, kanyang may bahay. Ikaw, ex-girlfriend. Toto, Host Real Estate, boto kami.
Magandang araw po, Ginoo. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Magwi-withdraw po ako. Sige po, pwede po kayong mag-withdraw sa eBay machine sa labas. Mas mabilis at madali. Magwi-withdraw ako ng 1 milyon. Jiang Ping. Ikaw nga. Akala ko nagkakamali lang ako ng paningin. Feng Shanshan, Sumi. Ako ito, kakatag ko lang malaman. Nakulong ka pala, hindi ko inakalang. Nakalaya ka na, dahil magkaklase tayo dati. Itong ilang daang piece, para sa'yo na. Magkaklase naman tayo, walang anuman. Hindi naman tayo close. Jiang Ping, huwag kang magmalaki. Isang ex-convict ka lang. Kahit nakalaya ka na, malamang wala kang mahanap na trabaho. Magpapakasanto ka pa. Sir, para sa malaking halaga, kailangan ng advance booking. Pakiusap lang po, ipakita ang valid J. Manager. Magwi-withdraw din ako. Opo ma'am, dito po sa, ano to, nauna ako. Jiang Ping, tingnan mong mabuti. Gold card ito, VIP lane ang daanan. Anong klase kang tao? Makikipagunahan ka, sa pila. Gold card, ito namang black card. Akala mo ba laruan lang? Ng mga kulay, anong black card? Ni hindi ko narinig yan. Ang black card ay para sa mga A-client, 100 is pataas ang net worth. Sir, samahan niyo po muna ako sa E-Lounge. Tatawagin ko po ang bank president. Ex-convict lang yan. Saan kukuha ng pera? Yang card na yan, ninakaw lang yan sigurado. 3 taon na ang nakalipas. Nakulong siya dahil sa pagkasugat ng iba. Paralisado ang ama, bulag ang ina, isang kapatid na babae na lang, halos patay na rin. Ang pamilya, nakatira sa ilalim ng tulay. Saan siya kukuha ng black card? Ginoo, ano po ang pangalan niyo? Jiang Ping ang pangalan niya. Pwedeng i-verify kung ayaw ninyong maniwala. Walang taong ganon sa sistema. Ang Ginoong ito, peke ang kanyang bangko card. Ito ay labag sa batas. Pakikuha na po agad. Totoong black card ito. Kung di mo kayang patunayan, tawagin niyo ang presidente ng bangko. Na-verify ko na, wala kaming kliyenteng pangalang Jiang Ping, kaya imposibleng black card ang hawak mo. Sinabi ko bang, nasa pangalan ko ito? Ayan na naman, tama ang hinala ko. Aminado na siya mismo. Ang black card na ito, ninakaw niya lang yan. Ginoo, isuko niyo na ito ngayon at hindi na kami tatawag ng pulis. Ang card na ito, galing mismo sa Sinyong si Qian Wujin. Si Chen Wuzhen. Jiang Ping, tumingin ka sa salamin bago ka magsalita. Bilyonaryong tao si Chen Wuzhen. Kilala ka ba niya? Magpapadala pa ng card. Nag-aalok pa siyang bigyan ako ng mansyon. Pero tinanggihan ko ang alok niya. Saan ka? Nagpapaawa kay Qian Wujin. Sa panaginip, mukhang nagkaroon ka ng mental disorder sa kulungan. Ginoo, tigilan niyo na ang kalokohan. Isuko niyo ang card na yon din. Kung hindi, tatawag na kami ng pulis. Akin itong card. Bakit ko Kung totoong sayo ito, babayaran kita ng 1 milyon. Bakit ko kayo pagkakatiwalaan? May 1 milyon ka ba? Akala mo, katulad mo, ang lahat ng tao, sabihin ko sayo, sa gold card kong ito, kahit 10 milyon meron. 8. Pa-withdraw mo ng 1 milyon para makita nitong probinsyano kung ano ang totoong pera. Jiang Ping, sa buong buhay, ito lang ang pagkakataon. Makakakita ng ganitong kalaking halaga. Pahalagahan mo ito. Kaya mo bang ilagay sa kasulatan na, kung mapatunayang, akin ang black card, bibigyan mo ako ng 1 milyon? Bakit hindi? Sige po, sandali lang. Kung hindi mo mapatunayan na sayo ang card na ito, luluhod ka sa harap ko, magmamano ng 100 beses, at i-video ko para i-upload sa internet. Hahanapin ko na ang mga law at Feng para pagbayarin. Ngayon pa lang, papakagatin ko na. Ginoo, tigilan na ang pagsisinungaling. Ang presidente ng bangko ay miyembro ng pamilyang Qian, kaya niyang hulaan kaagad. Ang mga taong nagpapanggap na mayaman, katulad niya, nararapat lang pagtatanganan ng leksyon. Tawagin mo na siya. Kung ayaw niyang pumunta, ako mismo ang tatawag sa pamilyang Qian. CJ. Jiang Ping, nandito na tayo. Matigas ka pa ring magsinungaling. Ikaw na, may kakilala sa pamilyang Chen. Kung kilala mo sila, kaibigan ko na mismo ang presidente. Jiang Ping, kung magmamakaawa ka ng maayos, papakiusapan ko si ate na huwag i-upload ang video mo para hindi ka mapahiya sa buong mundo. Hindi mo ako karapat-dapat. Ang kapal na magmalaki na kaibigan ang pamilyang Qian. CJ, tingnan natin kung paano mo to lulunasan. Si Qian Wujin, hindi karapat-dapat maging kaibigan. Mas bagay siyang maging alipin ko. Sino ang walang pakundangan na manghamon sa aming pamilya? Presidente Chen, si Jiang Ping, isang dating preso lang yan. Sinadya niyang Sir-on, ang inyong pamilya. Dapat niyo siya saktan ng husto. Jiang Ping, hindi ba't siya yung pinag-utos ng punong angkan na pagpitaganan? Dr. Jiang Ping? Gago, si Jiang ay marangal. Imposibleng gumawa ng mga gawaing masama. Ginoong Jiang, taos puso kaming humihingi ng paumanhin sa pag-asikaso. Handa na ang VIP lounge para sa inyo. Tara na po. Prez. Chen, nagkakamali ka yata. Imposibleng may black card si Jiang Ping, isang sinungaling. Lang yan, sarili kong card ito. Di ba ko nakakakilala? Mas alam mo ba, kaysa sa akin? Jiang Ping, anong ginagawa mo? Nasa publiko tayo, mangho-hold up ka. Malinaw na sinabi ko, akin ang card na ito. Ang perang ito, syempre akin din. Anong iyo agad? Nagbibiro lang ako kanina. Huwag mong galawin yan. Sino ang manggahas gumalaw? Shen Yong, kilala mo ang asawa ko. Hindi mo ba alam? Gusto mong tawagan ko siya ngayon.
Maliit na Luo group lang, hindi karapat-dapat magkalat sa aming pamilya. Kahit si Luo Suman, o si Luo yan mismo, di makakapagsalita ng ganyan sa akin. Ikaw. Jiang Ping, maghintay ka. Hinding-hindi ka. Papatayin ng asawa ko. Jiang Ping, marami ka palang tinatawag. Kuya Jiang, ang mga nakaraan, ako ang may kasalanan. Tanggapin mo ang inuming ito, mula ngayon, kalimutan na natin. Sangayon ka ba? Kalimutan lahat? Sa palagay mo posible yon? Ang nangyari noon, hindi naman ako ang nasisi, si Feng Shanshan, ang demonyong babaeng yon. Kuya Jiang, ang nangyari ngayon, nagkamali po ako, narito ako, para humingi ng tawad. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo na. Diretsong tao ka talaga. Sa totoo lang, ang pamilya Chin at Luo, nag-aagawan sa shares ng He Group. Alam ko, malapit kayo sa alkalde. Meron ba kayong impormasyong pwedeng ibahagi? Kuya Jiang, nabalitaan ko, ang pamilyang Luo ay nagsugal ng malaking bahagi ng yaman. Kung tayo'y magtutulungan, matatalo silang Luo. Ganon din, makakaganti ka sa kanila. Ang kapal ng mukha niya dahil sa yaman ng pamilyang Luo. Pagbagsak nila, si Feng Shanshan ay parang langgam na, kayang-kaya mong apihin. Alam ko lang, ang Hong Hai Bank ay mag-invest ng 2 bilyon sa He Group. Ang Hong Hai Bank, ang pinakamalaking bangko sa lungsod. Kung sila mismo ay nag-invest, ibig sabihin, maganda ang He Group. Salamat Kuya Jiang, papaikutin ko ang pondo. Stang ina, sino kang hamak na tao ka? Hinawakan mo ang babaeng akit. Bastardo. Kilala mo ba ako? Ako ang mula sa Hishi Properties, ang batang amo. Kuya Jiang, anong nangyayari? Sinuntok mo pa talaga ang batang amo ng Hishi Properties? Ano naman kung Hishay, nagmamayabang dahil may background, ay pwede na lang manakit ng iba. Sinuntok kita dahil pinapansin kita. Kung hindi ka sang-ayon, magtiis ka. Kuya Jiang, ang henerasyon na ito ng Hishi ay mayroon lamang nag-iisang anak, hindi natin sila kayang kalabanin. Dali! Mag-sorry ka kay Young Master He, ha? Ngayon mo lang naisip mag-sorry. Huli na, ngayon maliban kung galing ka sa ilalim ng aking binti. Gumapang, hakbang-hakbang, gumapang palabas ng bar. Kung hindi, huwag mong isipin, napapakawalan kita. Young Master He, ako si Chin Wei mula sa Chin Group. Pakiusap para sa kapakanan ng aking ama. Itong bagay na ito, kalimutan na lang natin. Tumahimik ka, sa loob ng ilang minuto, madudurog ko ang kin group ninyo. Ngayon kung hindi ka susunod sa sinabi ko, huwag mong isipin na, makakalabas ka ng bar na ito. Gusto kong umalis, walang makakapigil sa akin. Kuya Jiang, sabihin mo na ang maganda, ang Hishi na ito, talagang, hindi namin kayang kalabanin. Magaling na bata, ngayon malalaman mo, sa Hongcheng natin, sino ba ang masusunod? Oy, Young Master He. Hindi ko alam na itong bar ko ay kailan pa naging ikaw ang nagpapasya. Hay, Tita Lin, alam kong bawal ang gulo sa bar mo sa mga estranghero. Pero sa pangyayaring ito, hindi ako ang may gawa. Itong gago na to, walang takot na. Hinampas pa ako. Hindi, malaking pagkakamali lang to, puro pagkakamali lang. Alam mo ba kung sino ang sinaktan mo? Ano naman kung alam? Ano kung hindi? Tita Lin, inilahad ko na ang pagiging here's here ko. Itong hampas lupa, hindi lang ako, iginagalang, nagmalaki pang, sabihin, wala kayong magagawa. Paano ako hindi magagalit? Pagkat nasaktan mo siya, kahit anong dahilan, kasalanan mo to, Young Master He. Ano gagawin natin? Lusutan mo lang ako, sa ilalim ng hita, magdapa ka, palabas ng bar, papatawarin kita. Kung ganun, sundin niyo ang utos niya. Ito na ba ang solusyon mo? Ano? May reklamo ka. Sino ka ba? Bakit ko susundin ang utos mo? Ina mo, ang lakas ng loob mong magsalita kay Ate Lin ng ganyan. Ikaw, Pud, gusto mo bang si Atlin, ang panganay sa Kyoto Clan, na may kilalang pangalan? Alam mo ba ang kapangyarihan ng angkan nila? Anong? Kyoto Clan, yung 10th sa ranking. P***, wala na. Kahit si Diyos mismo ang dumating, hindi tayo maliligtas. Jiang Ping, sinadlak mo talaga ako sa malaking problema eh. Barko mo na nagmamayari, nagbibias ka ng walang dahilan, hindi patas, sinira mo reputasyon mo, huwag kang magtaka kung babastusin ang may-ari ng bar. HMPH, maganda ta. Titingnan ko kung paano mo ako pahihiyain. Binibining Lin, amin pong pagkakamali. Lahat ng gusto ni Mr. He, pagtutugmain namin, naway kahabagan, niyo po kami, sa aming pagkakamali, palayain niyo na kami. Ngayon kayo magmamakaawa. Huli na, ginago ako ng tarantado. Hindi ko siya paglalampasan ng basta. P, sinira mo buhay ko. Jiang Ping, ang Kyoto Clan, alam mo ba, ang ibig sabihin noon? Ano bang kalokohan? Yang mga yan, di ko yan alam eh. Kahit pagbahing lang nila, ang buong bansa, nagugulo. Alam mo ba, si Class S war criminal, na si Zhao Yi, pinakamababa lang yun, sa angka nila, na nasa 8th ranking, Yang Zhao Clan. 8 pa lang yun ha. Kung Yang Zhao Clan na yan, nasa 8 ranking, yung isa 0 lead na Lin Clan. Wala yan sa bilang. Wala kang modo, mga tauhan. Gapyusin nyo yung gag at itapon sa ilog Pasig para maging pagkain ng isda.
Ano nang dahilan para magalit ka? Nang ganito kalakas? Jiang Ping, ikaw na naman. Itong bugok na't minamaliit ang pamilya natin. Ginagago pa si Ate Lin. Ang kapal ng mukha. Noong nakaraan, pinalampas ka na ng maestro ko. Akala mo ba, sikat ka na, lagi ka na lang nanggugulo. Hibaw, ikaw ba ang nanapak? Ako kasi, bigyan mo naman ako ng mukha. Kalimutan na natin to. Sige na. Noong nakaraan kasi, nakatulong naman siya sa 100 herb sec. Kahit papaano, may utang pa ako sa kanya. Sige na nga, bigyan kita ng mukha ngayon. Kunin mo mga tao, umalis kayo dito. Young Master He, tapos na ang usapan ngayong araw na to. Dahil nagbigay na ng pasya ang batang doktor, paparehas na lang tayo. Basta sa susunod, kapag nahuli kita, wala nang paghingi ng tawad sa akin. Alam kong mali ako, makisama sa mga basurang katulad mo. Pero when, kapag umulit pa siya, kahit ikaw pa ang mamagitin, wala akong pakundangan. Jiang Ping, hiniling ng maestro, iligtas ka ulit. Dapat kang lumuhod at magpasalamat. Ikaw ang dapat lumuhod at humalik sa ako. Jiang Ping, tumahimik ka nga, siya ang batang doktor. Jiang Ping, huwag kang magyabang. Swerte ka lang. Noon, akala mo ba, kasing galing mo ang maestro ko, Jiang Ping, sa tingin mo ba sa bar, ay pwede magkagulo basta-basta? O iniisip, kaya mong pag-initan? Si Young Master He. Jiang Ping, huwag kang magmayabang dahil lang may talento ka sa medisina. Hindi mo dapat maliitin ang ibang tao, hindi lang pamilya Lin. Alam mo ba, ang Feiant ni Lin Hour ay isang guest elder ng Dragon Gate. Gusto kanyang patayin na parang pagyurak lang sa isang langgam. Ganoon kadali. Dragon Gate Guest Elder, ano ba yan? Jiang Ping, ano ba yung pinagsasabi mo? Dragon Gate yan. Dragon Gate. Ang mga ganyang salita, itago mo na lang sa sarili. Kung hindi mo malalaman kung paano ka namatay. Hindi mo alam. Ano ba ang Dragon Gate? Tumahimik ka na lang. Ang Dragon Gate, iyon ang pinakamisteryosong lugar sa buong Dragon Country. Kahit si Dr. Zhou Ming, 3 taon na ang nakalipas nang siya ay mapabilang doon. At saka, siya pa rin ang pinakamababang alagad ng pinuno ng Dragon Gate. Sa madaling salita, sa susunod, mag-ingat ka. Kahit na ayaw ko, tanggapin ang iyong kabaitan. Ayokong magkaroon ng utang na loob. Payo ko sa'yo, huwag kang makipaglapit sa pamilya masyado. Kung hindi mo malalaman kung paano ka mamam. Hindi mo alam. Jiang Ping, anong ibig mong sabihin? Ang pamilya He ay napakaganda. Kapag matagumpay ang pagtaas ng kapital, agad kaming magiging pinakamayamang pamilya sa Dragon Country. Paano magsisisi ang guro ko, Jiang Ping, kung ang mga salitang ito ay galing sa isang taong tulad ni Dr. Za? Baka maniwala ako. Pero para sa'yo. Jiang Ping, payo ko sa'yo, manahimik ka na lang. Kung hindi, balang araw, paluluhurin kita at magmamakaawa. Magbabayad ka para sa iyong pagmamayabang. Magbabayad ka. Jiang Ping, hindi ba't sinira mo ang seremonya ng pagtanggap ng alagad ng batang doktor? Dapat, gusto kanyang patayin. Dapat, bakit ka pa niya tinutulungan? Paano ko malalaman? Kahit na batang doktor, o pamilya Lin, o pamilya He, hindi natin sila kayang kalabanin. Sa susunod, maghinay-hinay ka. Hanggat hindi nila ako ginugulo. Ako na mismo ang bababa para kumain. Bakit pinadalhan mo pa ako dito? Nag-ehersisyo ang magulang natin. Wala din akong ginagawa. Hoy, kuya, yung mansion na ito, tayo ang nakatira dito. Wala talagang problema. Ngayon, atin na sariling bahay. Gusto mo saan dito tumira? Nasa bundok yun ding tayo ah. Balita ko, yung mga vilya sa paanan, 2 bilyon pataas ang halaga. Ito naman sa tuktok. Diyos Zhao, bigyan mo po ako ng isa pang pagkakataon. Sisiguraduhin kong susundin ang mga patakaran. Hindi na mauli ang mga pagkakamali ko. Matigas talaga ang ulit nitong babae. Kuya, bakit niya tinatawag na Diyos Zhu? Baka naman, ikaw pala ang Diyos Zhu. Paano ako naging walang kwenta? Si Zuming ay estudyante ko lang. Si Zhao Shen ay napakagaling na. Ang kuya ay guro ni Zhao Shen. E di mas magaling pa si kuya ng 100 beses. Kaya pala pati alkalde humahanap sa kanya. Ang milenaryong Snow Lotus na ito, pinakabanal na gamot ng 100 medicine sect. Ito ay para sa inyo, Diyos Zhu. Ano man ang mangyari, kayo pa rin ang guro kong itinangi. Kanina ba ay, nagkamali ako. Yung anino sa kurtina, parang si Jiang Ping. Ano ang ginagawa mo rito? Opisina ng chairman. Hindi basta-basta. Pinapasok ang lugar na ito. Hinahanap ko si Qian Wujin. Ang kapatid niyang si Qian Wujin ang nagpaparito sa akin. Pangalan ni Boss Chen ay, hindi mo basta bibigkasin. Lumabas ka na agad. Pinilit ako ng boss mo na pumunta rito. Sigurado ka ba na papalisin mo ako? Ako ang executive assistant ng chairman. Ni minsan ay hindi niya. Binanggit ang bisitang katulad mo. Umalis ka na ngayon din. Saan galing itong bastos na totoo? Mang-aahas ka sa akin? Hi, Boss Jiang. Boss Jiang, bakit kayo nandito? Kailangan kong makita si Qian Wujin. Nandyan si Uncle sa loob. Sasamahan ko kayo. Dito po tayo. Director Qian. Ang aming He Corporation ay laging may magandang reputasyon. Huwag kayong maniwala sa mga chismis sa labas. Mismo si Mayor Yang ang nagsasabing kapani-paniwala kami.
Ang New Century Project na ito ay napakalaki. Kahit tong rurok ng inyong He family ay hindi ninyo kayang sakupin ito. Kung magbibigay ng suporta ang gobyerno, maaari kong pag-isipan ang paunang approval sa loan. Ay, CJ, Director Kian, huwag kayong mag-alala. Malakas ang koneksyon ng He family sa gobyerno. Ang paggarantiya ay walang problema. Haha, kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi ako pipirma nito. Ha, akala ko sino na, ikaw pala tong gago. Ano ang karapatan mong magsalita dito? Gusto mo bang ipakita ko ulit kung paano kita binugbog noon? Gusto mo bang alalahanin ang huling pagkakataon? CJ, simula ngayon, hindi kita patatawarin. Jiang Ping, dapat araw-araw kang manalangin sa Diyos na huwag kang mahulog sa kamay ko. Pursue, siya ba yung Ginoong Jiang na laging sinasabi ng punong pamilya? Araw-araw na binabanggit ng punong pamilya ang katapangan ni Ginoong Jiang. Ngunit ito pala ay isang binata lamang. Hindi ba ito ang simbolo ng punong pamilya? Hindi ko inakalang. Ganito kabata si Ginoong Jiang. Ako'y humihingi ng paumanhin. Ayon kay Alkalde Yang, ang He Real Estate, sa pagpapalaki ng puhunan ay panloloko lang para makapagtakas. Hindi siya magiging garantiya. Si Hibaw ay isang salbaha, nang ahas pang lokohin ako. Maraming salamat sa agap na pagtulong ni Ginoong Jiang. Ang pagkawala ng pera ay maliit na bagay, ngunit ang pagkawala ng mukha ay magdudulot ng malaking kahihiyan sa amin. Hindi na kailangan. Yamang inatasan ako ni Kian Wujie. Natural na aalagaan ko ang pamilya Kian. Sa patnubay ni Ginoong Jiang, ang pamilya Kian ay magiging maunlad sa hinaharap. Nais kong huwag muna kayong tumanggi sa pamilya He at tatagin nyo lang sila. Yamang alam na natin na bitag ang pamilya He. Bakit hindi na tayo umalis? Bakit hindi tumanggi? Gagamitin ko ang bitag ng HES para ang mga pamilya Kian at Luo ay hindi na muling makabangon. Para mapanatili ng pamilya He ang kanilang kasalukuyang estado, Hong Hai Bank lang ang may sapat na suportang pinansyal. Basta't magpatuloy ka lang, ang pagkuha sa His Real Estate ay malapit na. Bagaman interesado ako sa His Real Estate, ngunit masyadong malaki ang take na ito. Mahirap solohin ito kung ang gobyerno ay handang mag-endorso. Kung gayon, mas madali ang lahat. May utang na loob sa akin si Mayor Yang. Isang pabor, maaari akong maging tulay. Ngunit, kung si Master Jiang ay makakatulong, ano man ang hilingin ni Master Jiang sa hinaharap, ang aming pamilya Chen ay handang gawin ang lahat, walang pag-aatubili. Una, kailangan ko ng posisyon sa Hong Hai Bank. Upang mapadali ang aking mga aksyon sa hinaharap. Walang problema. Simula ngayon, ikaw ang magiging vice-presidente ng aking Hong Hai Bank. Vice-presidente. Hindi pwede. Hindi komportable sa posisyon na yon. Espesyal na katulong ay sapat na. Sige, ipapaayos ko na ito agad. Sa hinaharap, ikaw na ang magiging kalihim ng board at espesyal na katulong. Hindi ako sumasang-ayon. Ginoong Chen, ako ang iyong espesyal na katulong. Ipinangako mo rin sa akin ang posisyon bilang kalihim. Bakit mo pa siya kinukuha? Kung hindi ka kasing galing, tanggapin mo na lang. Hindi sapat ang puro salita lang. Anong karapatan mong sabihin hindi kita kaya? Kung pag-uusapan ng edukasyon, kakayahan, karanasan, saang aspeto ka mas magaling sa akin? Tama na. Bilang espesyal na katulong, hindi mo man lang malaman ang tunay na sitwasyon. Karapat-dapat ka pa bang maupo sa posisyon na ito? Lingling. Hindi ba't nakapasa ka na? Sa interview noon, bakit hindi pa dinadala ng med school ang acceptance letter? Dalawang slots lang kada taon, ang para sa change of program, sa Marriott Hotel Room 305 mamayang gabi. Pag-usapan natin to ng maayos. Mahigpit ang rek sa paglipat. Kung ayaw nila sakit, wag na lang tayo pumunta. Kung pumasa ka sa interview, qualified ka dapat. Maliwanag na may nanggugulo sa'yo. Tita, tito, kilala ko si Dien Song Wenwen ng med school. Pag ako ang nakiusap, hindi siya tatanggi. Na, bakit hindi ko naisip? Si Xiao Jai ay manager ng Ho Corporation. Si Dien Song ang mentor pa ng anak ng Ho. Magbibigay yan ng respeto. Si Song Wenwen, wag na nating istorbohin si kuya. Tatawagan ko na lang siya para ihatid ang acceptance letter ng personal. Ping, turuan kita mula bata. Dapat maging praktikal. Ang lalaki, bakit ka nagyayabang? Hoy pinsan, si Song Wenwen na genius doctor. Paano kanya makikilala at paggagawin mo sa kanya? Ako iba ang sitwasyon. Importante ako sa Hukor. Laging respetado ako ni Dien Song. Kapag ako ang kumilos, walang problema yan. Baka ikaw pa ang nagsusumamo, pero hindi ka pinapansin. Jiang Ping, ano ba ang ibig mong sabihin? Ilang beses na akong maasikaso na tumutulong sa inyo, pero lagi mo akong pinipigilan. Mukhang kulang pa sa aral ang pagkatao mo. Ping, bakit ganito? Anak, kakakalabas mo pala. Yung pinsan mo sa host ay 7 taon nang naghihirap. Paano ka makakapantay sa kanya? Tay, nay, magaling talaga si kuya. Baka kaya niya talaga. Ling, pinsan kita. Titiyakin kong matutulungan kita sa problemang ito. Xiao Jai, ikaw na ang bahala dito. Huwag kang mag-alala kahit magkano ang gastos. Sagot namin. Pagkatapos ng 2 araw, manginibang bansa na ako, papuntang Amerika. Bago umalis, makaka-score pa ako. Hahanapin ko si Director Zhang para pag-usapan ng pagpasok ni Jiang Lingling. Ano pa ang pag-uusapan? Sinabi na ni Director Zhang, kung gusto mo, pumunta sa Marriott Room 305. Kung hindi mo kaya, huwag ka nang magpanggap.
Putang ina, sino ka ba? Manghahamon ka sa paralan. Makinig ka. Ako ang assistant ni director. Kung saktan mo, hindi ka na niya tutulungan sa papeles mo. Isang assistant lang, nagmamalaki ka pa. Kahit si Director Zhang pa ang dumating, wawakasan ko siya. Director, narito ka na. Putang ina nitong gago, nangahas magsalita ng mga pananakot na, papatayin ka. Pangahas ka. Sa aking teritoryo ka gagawa ng kaguluhan. Akala mo sino ka? Gago ka, nandito na ang direktor. Kung may bait ka, umalis ka na. Mabuti, kung wala kang maibibigay na, makatwirang paliwanag ngayon. Hindi ka lalabas ng buo sa lugar na ito. Kung ganun, bibigyan din kita ng isang pagkakataon. Maghubad ka ng damit, takbo ng 30 ikot sa palaruan, at igalang mong ibigay ang sulat sa kapatid kong baba, saka kita patatawarin. Ang lakas ng loob mo. Paano kung tumanggi ako? Wala akong choice kundi kausapin si Diensong para dito. Tatawagin mo si Dinsong? Sige, tawagin mo. Kung hindi ako, papanagutin ni Dinsong. Ipapaalala ko sa'yo na sa aking teritoryo, ang pagmamalabis mo ay magdudulot ng malaking kapalit. Zuming, nasa College of Medicine ako ngayon. Tanggapan ng direktor. Tawagan mo si Song Wenwen. Papuntahin mo siya rito. May kailangan ako sa kanya. Sige lang, boss. Tatawag na ako. Padalhan kita ni Song Wenwen. Sa wakas, wala kang numero ng Dean. Sa Diyos na si Joe ka pa tumatawag? Ipapamukha mo ba sa akin na kayang-kaya mong utusan si Joe? Para ba ako, batang 3 taon? Hoy, huwag mo kong sisihin kung mautusan kita. Ngayon, kahit pa, nagpapanggap ka, o totoo man, sa loob ng 10 minuto, kung wala kang mahanap na makakapigil sa akin, siguradong, magdudusa ka. Ikaw lang. Mukhang ngayong araw, hindi mo lang makukuha ang notice ni Jiang Lingling. Papaaresto pa kita, balibagin kita, parang asong, gapang palabas ng opisina ko. Tapos na ang 10 minuto, manunuyo ka na ba? O luluhuran mo ako? O diretso na kitang pirasuhin at itatapon? Sino ba ang itatapon? Huling-huli pa para magtapos. Mga tao, sampilin nyo. Bugbugin hanggang mamatay. Ako ang may pananagutan. Tumigil kayong lahat. Dumating na po kayo, Direktor. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Itong batang ito, bigla na lang lumitaw. Pinipilit akong pumayag. Sa paglilipat ni Jiang Lingling, pinatamaan pa ang aking katulong. At nasaktan, ako mismo ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Mga simpleng bagay lang, na ganito, bakit napakaseryoso ni Zhou Shen kanina, at siya pa mismo, ang tumawag kay Jiang Pi. Baka naman, may espesyal na relasyon, ang dalawang ito. Dear Direktor, huwag po kayong magagalit. Ako na ang bahala sa kanya, para malaman niyang hindi biro, ang pagalit sa ating ospital. Song Wenwen, ang mga tao sa inyong kolehiyo ay talagang kahanga-hanga. Sumunod ng maayos ang kapatid ko sa proseso ng paglilipat, pero itong tao na ito ay nanghini pa na ipangako ang kapatid ko sa kama. Ano naman ngayon? Pinapahalagahan ko siya, kaya ko siya pinatulog. Ang ordinaryong tao, di karapat-dapat sa akin. Kung hindi kayang disiplinahin ng Diensong ang kanyang tauhan, ako na ang magtuturo ng tamang asal. Putang ina ka. Ako pa mismo ang sinaktan mo, nagmamagaling ka, ng sobra-sobra at ngayon ito pang tono mo. Sa aming direktor, sino bang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Naglakas loob kang gamitin ang aming medical school bilang balaka para lokohin ang mga dalagita. Ikaw ay isa kahihiyan ng aming institusyon. Director So, ngunit dahil sa isang batang lalaking ito, ay hinampes ako. Baka may koneksyon. Talaga itong lalaking ito? Lumuhod ka ngayon din. Lumuhod ka sa akin. Bingi ka ba? Ang insidenteng ito ay pagkukulang ko sa disiplina. Pasyahan mo kung paano. Paparusahan siya. Binigyan ko na siya ng tsansa para magbayad sala. Siya mismo ang tumanggi. Kaya ipapatawag ko si directors para magbigay hustisya. Director, pinahubad ako nito. Nagpalibot sa track ng 30 beses. At magpublikong humingi ng tawad. Kapag ganito, wala na akong mukha sa ospital. Mr. Jiang, nagkakamali ako. Maging mapagpatawad kayo. Parang dakilang pinuno. Babalikan ko. Hindi, sa halip, ipapadala ko agad ang notification letter ni Jiang Lingling. Ngayon, patawarin niyo na ako. Gawin mo ang sinabi niya. Kung hindi, huwag ka nang pumasok bukas. Tungkol sa admission, imbestigahan ko ito ng maigi at tiyaking hindi na mauli ang ganitong kalokohan. Para sa notification ng iyong kapatid, papadala ko ito sa kanya. Ang pag-amin sa pagkakamali ay tanda ng pag-asa sa'yo. Huwag kang magmalaki. Sa napanalunan, tumahimik ka. Jiang Pi, paano mo nasabi na ang alkalde ay nalaso, hindi nagkasakit? Baka naman, naging estudyante ka ni Master Zhu. Xiao Jia, ate, kaya ko kayo pinatawag para personal na magpasalamat sa inyong lahat. Natanggap na ni Lingling ang acceptance letter. Kahapon pa, nag-enroll. Si Hia, kailan pa, naging mabait na ganyan?
Tito, bakit naman? Ganyan ang sasabihin mo. Simpleng bagay lang. Kaya ko agad ginawa ang mga pangako. Kailan pa ba ako naging sala? Tama nga, ang aming Xiaojia, mataas na opisyal ng Ho Group. Ang simpleng, paghingi lang ng course transfer. Walang kahirap-hirap. Nakita ko na ang mga makapalang mukha. Pero wala pa nakilalang ganito kalala. Ping, bakit ganyan ang salita mo? Ang acceptance la ako mismo ang lumapit kay Hia. Ikaw, Jiang Ping, aminin mo na lang na di mo kasing galing si Xiaojia. Ang hirap ba nun? Ano ba ang estado mo? Ex-convict ka. Si Xiaojia, siya ay top executive ng listed company. Tama nga, bakit ako? Pinabayaan ni President Ho, tapos ikaw ang kinausap. Tita, kuya, huwag ninyong gamitin ang salitang ex-convict. Magaling ang kapatid. Siya ang pinakamahusay. Nanay, tatay, noong umuwi si kuya, agad niyang napagaling ang kanyang kakayahan. Nasaksihan ninyo mismo. Kahit nakakilala niya si President Ho, bakit nakakagulat? Ling-ling, kahit magaling si Ping, si President Ho ay sino ba? Bakit siya? Madali lang, makikinig sa kapatid. Ping, ano man ang mangyari, hindi tama ang tono mo. Sa iyong tita, at sa iyong kuya. Mag-sorry ka na. Totoo ang sinabi ko, di ako magsusorry. Kung ganun, ang kinain natin ay nasayang lang. Xiaojia, alis na tayo. Akala ko, nagbago ka na, pero hindi pala, ganito ka pa rin, kay laki ng ulo, hanggang kailan mo, ititigil ang kayabangan, ang pagkakakulong mo, hindi pa ba sapat? Mahal, yung nasa loob, siya yun. Yung nanlait sa akin ilang araw lang ang nakalipas. Walang hiyang bata. Tara, pupuntahan ko siya. Baka pwedeng wag na lang. Noon pa man, ako'y nangako na kay Wenwet. Masama ang magbaligtad ng salita. Sino sa Homecheng ang hindi kilala sa'yo? Ikaw ang aking nobya. Dinungisan niya ang iyong dangal sa harap ng madla. Iyon ay, pamumuhunan sa aking mukha. Ang alipusta na ito, hindi ko matitiis. Tama ka naman. Ikaw ay konsultant ng longmen. Ang paglapastangan sa'yo ay paghamak sa longmen. Hindi pwede. Palampasin na lang. Titingnan ko kung sino, ang hamak na nilalang, ang manggahas lumapastangan sa babae ko. Dahil sa respeto kay Little Miracle Doctor, hindi ako pwedeng maging bastos. Ngayong araw na ito, babala lamang ang dala ko. Ngayon, bibigyan kita ng isang pagkakataon, uminom ng 3 baso bilang parusa. Lumuhad ka sa harap ng aking nobya at humingi ng tawad ng may paggalang. Kapag nagawa mo, kalimutan na natin ito. Sino kayo? Bigla-bigla na lang. Kayong pumasok dito. Anong balak ninyo? Ako si Lin Aoyer mula sa capital. Ito ang aking nobyo, si Shu Feng, konsultant ng longmen. Longmen? Kuya, paano mo naabala ang mga tao ng Longmen? Jiang Ping, payo ko sa'yo, sundin mo. Ang sinabi ni Shu Feng, kahit na mura lang ang buhay mo at walang halaga, pag nadumihan ng dugo, ang sahig na masisira ang ayos. Kuya, anong gagawin natin ngayon? Tayo, ay humingi na lang tayo ng tawad. Huwag kang matakot, kumain ka ng maayos. Kuya, Dragon Gate yon. Narinig kong si Di, ilang dosenang beses na nag-apply. Palaging hindi na-aproba. Anong klaseng grupo ang Dragon Gate? Ano bang karapatan mo? Tapang mo ah. Ganito ka, makipag-usap sa aking nobyo. Binigyan na kita, nagbigay na ng pagkakataon. Ikaw ang ayaw humako. Bastos ka pa, para ka, gusto nang mamatay. Hindi po, hindi sinasadya ng kuya ko. Ako na ang humihingi ng tawad. Huwag na kayong magalit. Kuya, bakit kakain ka pa? Magsalita ka naman. Kung hindi tayo kakain ngayon, saan kukuha ng lakas para turuan sila? Walang kakayahan, malakas naman ang loob, binigyan pa kita ng pag-asa. Ikaw ang naghahanap ng sarili mong kapahamakan. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Karapat-dapat ba sa paghingi ko ng tawad? Gago ka, hindi mo man lang binigyan ng respeto ang aking dignidad. Naglakas ka pa, hamani ng aking nobyo. Alamin mo, kahit na si Song Wenwen ang pumunta dito, ang aking nobyo, hindi siya pakikisamahan. Huwag kang magmalaki, sa likod mo ang mga lim at itong tinatawag na mga consultant ng Dragon Gate na sumusuporta sa'yo para magpakataas. Ayoko sa mga nagpapanggap na mayabang. Kuya, tumigil ka na sa pagsasalita. Gusto mo bang mamatay? Kung hahayaan kong mabuhay kayo na makaalis sa pinto na ito, palitan ko ang apelyido ko. Mali ba ang sinabi ko? Maliit na Xu. Shu Feng, anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Xiao Xu. Matagal na tayong hindi nagkita. Ang yabang mo na ngayon, hanggang sa pinapaluhod mo pa, ang nobya kong humingi ng tawad. Biro mo lang, Mr. Jiang. Ako, hindi ko kayo mapapatawad. Kung alam ko lang napupunta kayo rito, sana ay nalalayan ko kayo. Ako, sasaluhin ko kayo, ng buong galang. Mukhang di ka natuto sa parusa ng Teacher's Roar noong nakaraan, ngayon nagpapanggap ka pa, nagmalaki ka sa harap ko. Sa palagay mo ba makakalabas ako rito na? Nako, hindi ko alam na kayo pala. Nagkakalat lang ako, sira ang bibig ko, tanga ako. Kayo, huwag niyo sanang isipin, nagkakamali ako, taos puso akong nagsisisi. Ano ba ang nangyayari sa mundong ito? Isang mahalagang bisita ng Dragon Gate, lumuhad kay Jiang Ping. Baka naman si kuya ay napakalakas na ngayon, hanggang ang mga taga Dragon Gate ay hindi na niya pinapansin. Sige na, isang malaking lala, umiiyak-iyak pa, nakakahiya ka, sa Dragon Gate, tumayo ka na. Maraming salamat, Ginoong Jiang. Aoyer, ito si Ginoong Jiang. Dati, nagkasala ka, sa kanya, ganoon ba? Magmulta ka ng 3 baso bilang paghingi ng paumanhin kay Ginoong Jiang. Dapat noon ka pa humingi ng tawad. Saan ka ba nagpunta?
Shu Feng, wala akong pakialam kung ano ang relasyon mo kay Jiang Ping. Ako ang panganay na anak na babae ng pamilya Lin. Kung gusto nilang humingi ako ng tawad na naginip sila, ano ba ang tingin mo sa pamilya Lin? Ginoong Jiang. Patawarin niyo si Ginoong Jiang. Ganyan lang talaga si Aoer. Ako na ang hihingi ng tawad sa kanya. Nagpapakumbaba ako sa inyo. Huwag po kayong magalit sa amin. Hindi ko pa nakitang si Shu Feng na maging ganyan kababa sa iba. Siguro, si Jiang Ping ay may malaking impluensya. Wen, sino ba talaga si Jiang Ping? Sabihin mo sa akin ang totoo. Kuya Jiang, Maghahanda ang pamilya Luo para makipagkumpetensya sa atin sa Hishi Real Estate Investment Rights. Matutulungan mo ba kaming hanapin ang mga miyembro ng Black Tiger Gang para suportahan ang pamilya Chin? Pagkatapos nito, malaki ang pasasalamat ng pamilya ko. alam ko. Umalis na kayo. Pagbibigyan kita ngayon. Maraming salamat, Ginoong Jiang. Maraming salamat, Ginoong Jiang, sa pagpapatawad. Bunso, ang lakas talaga nila. Di ako makakalaban. Hahaha. Mga basura talaga ang mga kid. Hala. Pero tama nga. Si Wang Hu ang tunay na alagad ng lungmon sa mga katulad ninyo, mga walang kwentang manok. Parang kending lang yan. Sobra po ang tiwala ninyo. Kaninay, 10% lang ng lakas ko ang ginamit. Kung wala na talagang magaling sa mga kin, ayon sa usapan, ang pondo ng HES, mapapasa mga lona. Sino nagsabi? May darating pang tao. Bunso. Si Jiang Ping. Bilanggong kriminal lang. Paano siya? Mapapasunod ng Heiho? Matagal na siyang malamang. Takot na tumakas. Jiang Ping, hi. Tama ba ang narinig ko? Hinwei. Nagtiwala ka pa sa walang kwentang. Si Jiang Ping, tigil nyo na yang. Pirmahan nyo na. Sayang ang oras ko. Huli na ako. Hala, akala ko sino pa, ikaw pa lang, hamak na kriminal, 3 taon kang, nasa kulungan, di ka pa, natuto lumitaw pa, sa harap ko. Kuya Jiang, ilang tao dala mo? Ako lang mag-isa. Bunso. Sabi ko naman Daraya, tung sira na to eh. Paano siya? Mapapasunod ng Heiho? Wala na tayo. Si Wang Ho, ang tunay na, alagad ng Longmoon, tagapagturo, pa mismo ang dala niya. Kung wala ang Heiho, sino ang gat sa kanya? Alagad ng lumon? Isang daliri lang sapat na. Ang lakas ng loob mo, Shin Xiao. Pawang aksidente lamang. Kapag may nangyaring di sinasadya, at mapatay ko ang taong ito, huwag po kayong magagalit. Kuya Jiang, huwag kang magpakabayani. Si Shi Lei ay dating espesyal na militar. Kahit kay Wang Ho ay hindi nakalaban. Ikaw pa kaya? Tigilan mo ang kahambugan mo. Magsumbong ka na. Baka pagbigyan ka pa. Qin Xiao, maaari kayong umalis ngayon. Ngunit ang batang ito, dapat manatili at dadaan siya sa pagitan ng mga hita ko. Jiang Ping, akala ko ikaw ay taong may dignidad, ngunit ngayon nakayukod ka rin sa ilalim ng hita ko. Gago ka, ipapasagasa mo pa ang mukha mong basat. Walang galang na bag ito. Sa harap ko, nang ahas kang saktan si Luo, hindi man lang, isinasaalang-alang ang aking pagiging alagad ng Longmen. Kahit hindi ikaw, pati master mo ay mapapaluhod at hihingi ng sampal. Ginoo. Walang pinuputol ang dila nitong si Jiang Ping. Nangaalipusta pa sa Longmen. Sa tingin ko, dapat na tayo lumayo sa kanya. Baka tayo pa ang madalambungan ng problema. Qin Xiao, maluwag kang amo. Nagtutulak ng ganyan. Salitang walang hiya. Maghahasik na ako ng kahihiyan sa Longmen. Pagkatapos ko patayin ang lalaking ito, ibabalik ko ang dangal ng Longmen. Kuya Jiang, huwag kang magpadalos-dalos, ha? Mas mabuting tawagan na lang natin si Vice Chief Zhao. Hindi na kailangan ang ganitong klase ng tao. Hindi ko abuti ng ilang minuto lang. Young Master Chin, kung gusto niyang magpakamatay, bakit pa natin pipigilan? Ako'y nag-aral sa ilalim ni Guru Shufeng ng Longmen. Ang 2 yugto na palad na ito, tinagalan kong 10 taong pag-aaral. Mayroong 64 na uri ng pagbabago sa buong mundo. Maliban sa aking guro, wala pang sino mang nakaligtas sa aking palad ng buhay. Ngayon di tuturuan kita ng tunay na 2 yugto na palad. Ikaw lang, ang aking guro na si Shufeng ay kilalang kilala na dakilang maestro ng Longmen. Saan mo nakuha ang lakas ng loob na makipantay sa kanya? Ang hayop na ito, nang lait sa consultant ng Longmen, patayin nyo na agad, huwag nyo nang pahabahin pa. Sana'y kasing tibay ng iyong bibig ang iyong katawan para mas matagalan kitang pahirapan ng husto at mabigyan ka ng sapat na aral. Ang daldal mo, lalaban ka ba o hindi? Young Master Chin, atin na sanang umalis bago pa tayo maabala. Kung ganyan kalakas si Wang Ho, baka tayo pa madalang sa Chin, pamilya kung matagalon. Ito ang pinakamapanganib na teknikong tayan pa ng 2 yugto. Mukhang wala nang pinagpalang buhay si Jiang Ping kay Wang Ho. Ang teknik kong ito ay natutunan ko mula sa aking master na si Shifu. Ikaw na hamak na tao. Tiyak na mamamatay ka. Young Master Chin, magpadala na tayo ng tao para kay Jiang Ping. Impossible. Imposible talaga. Paano natalo ni Wang Hu si Jiang Ping?
Di ito totoo. Isang teknik lang ni Jiang Ping ay natalo na si Wang Ho. Astig talaga si Brother Jiang. Sabi ko na nga ba, tama ang tiwala ko sa'yo. Kahit ang estudyante ng Longmen Consultant ay natalo mo pa. Young Master Chin Terj, nakipaglaban ako kay Wang Ho nang matagal kaya, nang hina na siya. Kaya naging madali lang kay Jiang Ping na manalo. Nakinabang lang siya sa pagkakataon. Tang. Ikaw, Jiang Ping, sinasaktan mo ang aking master. Hindi ka patatawarin. Tandaan mo, sa loob ng isang buwan, gigibain ko ang Luo family sa Hongcheng. salamat talaga kay Brother Jiang ngayon. Alam ko namang tama ang tiwala ko sa'yo. Kung wala ka sa proyektong ito, hindi namin alam ang mangyayari. Kapag natuloy na ang partnership sa He-Corp, 10 milyon na kita, diretsong mapupunta sa account mo. Panginoon. Suer, gising na. Anong nangyari? Hindi ba tayo ang nananalo? Nasaktan si binata ng si Jiang Ping. Si Wang Hu, Master Wang, ay natalo rin kay Jiang Ping. Nagbabanta pa si Jiang Ping na papanagin ang pamilya Luo sa Hongcheng. Jiang Ping, kailan pa lumitaw sa Hongcheng ang ganitong tao? Siya ay ex-boyfriend ng Binibini. Ikaw na, walang hiya, kakalugi lang ng 1 milyon. Ngayon nadamay pa ang anak ko. Sa pagkakasugat kay Jiang, ikaw ay isang malas. Kung may mangyari kay Suer, papatayin kita. Anong kinalaman ko? Si Luoso ang sumaksak kay Chinwei. Ako ang naghanap ng saksi para takpan. Ngayon may problema. Ako ba ang sisi? Tumigil kayong lahat. Magsalita kayo ng totoo. Kailan naging ganito kalakas si Jiang Ping? Panginoon, si Master Wang ay unang nakipaglaban kay Shailin ng Kins nang hina sa laban. Kaya nang dumating si Jiang Ping na pagsamantalahan. Master Shu, nasugatan ng anak ko. Alaga mong si Wang Ho ay nasaktan din. Hindi pa nagkakamalay. Buhay o patay. Sino ang nang ahas gumalaw sa estudyante ko? Wala bang respeto sa Longmen? Isang walang utak na basura nang ahas magsabi na papanigan ng aming pamilya. Sa Hongcheng, napakalaking kapal mox. Hinawakan pa ang estudyante ko. Papanigan ko siya ng tuluyan. Tatay, si Jiang Ping ay may kapatid na babae. Magkasundo silang mabuti. Kung mahuli natin ang kapatid niya, tiyak siyang magmamakaawa. May magandang plano ka ba? May pinsan siyang si Xiao Jia. Palagi silang nag-aaway. At saka, mataas siyang opisyal sa He Corporation. Kung may mangyaring masama, maari nating isisi sa pamilya. HMM, maganda yan. Siguraduhing maayos ang trabahong ito. Ang mga nakaraan mo, hindi ko na pag-uusapan. Tatay, huwag kayong mag-alala. Gagantihan ko si Jiang Ping. Narinig ko, malaki ang lugi mo sa stocks. Araw-araw may naghahanap ng bayad. Malapit na, sila dumati sa kumpanya mo. Paano mo nalaman? Anong balak mo? Tulungan mo lang ako. Aayusin ko ang utang mo. May 1 million ka pa, para makapag-migrate sa Amerika. Anong gusto mong gawin ko? Hindi ba? Ayaw mo kay Jiang Ping. Ngayon nakalaya na siya. Lalo siyang mayabang. Ayaw mo bang bigyan siya ng leksyon? Paano ako makakatulong? Simple lang. I-set up mo lang si Jiang Lingling. Tapos na ang papel mo. 1 milyon. Yun, direkta sa account mo. Lingling, mabait sa akin si Lingling. Kung gagawin ko to, magiging trader ako. Huwag magkunwaring magkapatid. 1 milyon. Yun, gusto mo o hindi? Gusto ko yan. CJ, tutulungan kita. Naihatid ko na sa iyo ang tao. Nasaan ang second na ipinangako mo? Tumigil ka sa pagsasalita. Kung hindi, alam mong may kakayahan. Ang pamilyang Luo. Huwag kang mag-alala, wala akong nalalaman. Ano ba itong ginagawa ninyo? Akala ko pananakot lang kay Lingling. Para kay Jiang Ping. Putang inang Jiang Ping, nawalan ako ng 1 milyon, nakatanggap ng kahihiyan. Ngayon, gagantihan ko ang pinakamamahal niyang kapatid. Pagkatapos ng 2 lalaki, ikakalat ko ang bit sa buong internet para malaman ng lahat ang kahihiyan ng pamilya Jiang. Feng Xianxia, sobra ka na. Wala namang ginawa si Lingling. Xiao Jia, huwag kang pakialam. Kunin mo ang pera at umalis ka. Kung hindi, mawawala ang lahat sa'yo. Huwag. Wala akong nalalaman. Wala talaga akong alam. Sa inyo na siya. Gahasain ninyo ng husto. Walang awa-awa. Ping, hindi matawagan ang self ni Lingling. Ano na ang gagawin natin? Kanina pa umaga si Xiao Jia, dinala si Lingling mamili para sa transfer niya. Pero ngayon pati cellphone niya naka-off. Wala kaming contact sa kanila. Xiaojai. Jiang Ping, tangina ka. Pinsan mo pa naman ako. Hinamak mo ako. Sabihin mo, saan mo itinago si Lingling? Jiang Ping, tumigil ka na. Kukuha ako ng tao. Gagapasin kita. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi ka magsasalita, hindi ka na makakapagsalita pa. Sasabihin ko na. Sasabihin ko,
Si Feng Shanshan, naghihiganti siya sa'yo. Pinapaloko niya ako kay Lingling. Maghahanap pa ng dalawang lalaki para sa kanya. Kunan siya ng video. Ayos ang dalaga ngayon. Maganda ang mukha, maganda ang katawan. Tigil ang daldal kung di ka pupunta. Ako na lang. Jiang Ping, mga tauhan ito ng Dragon Gate Consultants. Hinamon mo pa sila, gusto mong mamatay. Ano, Dragon Gate Consultants? Jiang Ping, mamamatay ka na. Jiang Ping, kung luluwag ka ngayon sa akin, magpakumbaba, baka sakali, papayagan ka ng Dragon Gate Consultants. Karapat-dapat ka ba? Jiang Ping, akala mo ba'y ikaw pa rin ang makapangyarihang binata noon? Ngayon, di ka, karapat-dapat magsindi ng sapatos ko, ang lakas ng loob mo. Hay, tama. Tama siya, Jiang Ping, huwag kang mayabang, magsumbong ka na ng mababa tulad ng aso, gumapang sa lupa, at humingi ng tawad kay Imrelo. Jiang Ping, binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, puputulin ko ang dalawang kamay mo. Napakabait ni Imrelo, napakamaawain. Jiang Ping, sinasamantala ka na ng kabaitan nila, lumuhod ka na, pipiliin ko ang pangalawa. Pangalawa, pag-uupuin kita, at basagin ang apat mong paa at kamay, kasama ng kapatid mong itatapon sa ilog Pujang, ang nanay mong bulag, tatay mong lumpo, mamamatay lahat ng walang buong bangkay. Pipiliin ko ang pangatlo. Pangatlo, walang pangatlo, ang pangatlo ay... Jiang Ping, ako'y manugang ng mga luo, ang biyanan ko'y kaalyado ng Longmen. Pag hinawakan mo ako, wala kang takas. Nababaliw ka na ba? Kakalabanin mo ang Longmen. Gustong gusto mo bang mamatay kaming lahat kasama mo? Ang ingay mo. Dahil mahilig kang mang-insulto sa bulag, papaaralan kitang maging bulag. Ang mga mata ko, di na ako makakita. 3 taong dinanas ni Lingling ang pag-ubo ng dugo. Bibigyan kita ng 3 taon, araw-araw mong daranasin ang sakit na ito. Array. Jiang Ping, si Feng Shanshan ang may kasalanan. Pinilit ako ni Feng Shanshan. Wala akong magawa. Binigyan niya ako ng 1 milyon. Hindi ko na kailangan, ibibigay ko sa'yo. Hay, ako. Gago ako. Hindi ako karapat-dapat. Jiang Ping, nagkakamali ako. Taos puso akong humihingi ng tawad. Patawarin mo na ako. Gusto ko lang kumuha ng pera. Hindi mo dapat ginawa, lalo na ang saktan si Lingling. Nagkakamali talaga ako, Jiang Ping. Mali ako. Jiang Ping, pakinggan mo ang hiling ng iyong tiyahin. Patawarin mo na ako. Hindi na ako uli. Magmamakaawa ako. Awa na, Jiang Ping. Dalhin siya sa angkan ng luo. Opo, Jiang. Xiao Jia, ikaw ay sangkot sa pagpatay. Ngayon, dadalhin ka namin para sa investigasyon. Hindi ako. Si Jiang Ping ang Nakita naming lahat ni Mayor Yang. Ikaw ang pumatay. Ngayon di nadungisan mo si Jiang. Akala mo ba kami ni Mayor Yang nagkakamali? Jiang, tumawag sa akin si Ji Luo kanina. Ano ang sinabi? Sabi ni Luo yan, sinaktan mo si Luoso at nasugatan si Wang Ho. Nakipag-ugnayan na sila sa tagapayo ng Longmen, si Xu Feng. Su Feng, mabuti, pupuntahan ko siya. Hindi pa rin ako makapaniwala. Konsultante ng Dragon Gate. Paano kaya? Maliban na lang kung mailihim si Xu Feng na hawak ni Jiang Ping. Si Xu Feng yun. Anong lihim ba ang meron siya na nahuli ni Jiang Ping? Kahit na totoo man, si Jiang Ping nakakalabas lang sa bilangguan. Paano niya nakilala si Xu Feng? Jiang Ping, bakit ka nandito? Master, may natanggap akong balita. Nasaktan ni Jiang Ping, sina Luosu at Feng Shanshan. Ngayon nagbabanta ang mga patayin si Jiang. Grupo ng mga luo. Naaalala ko, yung head ng seguridad nila, estudyante ni Xu Feng. Tama, mismo ang mga luo. Malubharing nasugatan si Wang. Balita ko, nagbabanta si Xu, gaganti kay Jiang Ping. Kung gusto mong malaman ang totoo, pumunta ka mismo para makita. Sabi ko na sa'yo, huwag kang makipag-away. Kakakalabas mo lang ng bilangguan. Nakipag-away ka na naman. Anong gagawin natin ngayon? Sa totoo lang, sinagip lang ni Ping ang kapatid niya, siya. Sige na, Ping, kunin mo ang ATM card. Tumakas ka na, kasama kapatid mo. Tama, kami ng tatay mo. Matanda na kami. Kahit mamatay ayos lang. Umalis ka na. Aayusin ko na. Mga gamit mo. Nasaan si Jiang Ping? Lumabas ka ngayon din. Jiang Ping, alam mo ba ang ginawa mong pambabasto sa pamilya Jiang ay napakalaking problema. Nagbabala ang mga luo, naghahanda silang lipulin ang buong angkan nyo. Kung gusto mong magpakamatay, sarili mong desisyon yan. Bakit kami nadadamay? Paano mo aayusin to? Anong pag-aayos pa? Dapat niyang humingi ng tawad at magpakamatay na lang para humupa ang galit nila. Isang pamilya lulang, kakayanin ko. Kakayanin? Paano mo kakayanin? Alam mo bang humingi sila ng tulong kanino? Taga Longmen ang kumakampi sa kanila. Lahat ng kalaban ng Longmen, walang nagtatagum.
Jiang Ping, ngayon na ang wakas ng angka ninyo. Kung di ka sana nagmamadali, mabubuhay pa sana kayo. Pero matapos na natin to. Akala mo dahil sa konting martial arts, makakapangloko ka na, wala kang respeto. Pagdating ni Ji Shufeng, makikita natin ko, may lakas ka pa ng loob. Tatakas, HMPH, ipaparamdam ko sa inyo ang tunay na kahulugan ng kamatayan ngayong araw na to. Ginoong Shu, pasensya na at naistorbo pa kayo. Abala si Jishu, papunta na siya, pinauuna lang ako rito. Wala na, dumating na ang Haring Impyerno. Ako, matagal nang hindi sumasabat, ngunit may naglakas loob. Mandahas sa longmen. Boss Luo, kami sa Jiang family ang may kasalanan. Ano ang hiling mo? Sabihin mo lang. Hiling ko lang ay patawarin mo. Ang ibang miyembro ng Jiang family, wala silang kinalaman dito. Ngayon pa kayo mag-ayos ang pagawa? Huli na. Lahat ng pagkakamali, ako ang may sala. Kung buhay ang kailangan, kunin niyo ang sa akin. Ang aming samahan, hindi nang-aapi ng mahihina. Kung ganito, Jiang Ping, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Basta lumuhad ka, at humingi ng tawad. Putulin mo sariling mga kamay. Tapos na ang usapan. Jiang Ping, ano pang hinihintay mo? Gusto mo bang mamatay? Ang buong angkan natin. Anak, pagtiisan mo muna. Ang samahan nilang ito, hindi natin kayang kalabanin. Kunin niyo na ang kamay ko, wag lang ang anak ko. Jiang Ping, lumuhad ka na agad. Baka mas maging mabilis ang katapusan mo. Ang pagluhod di mo kayang tanggapin. Jiang Ping, binigyan na kita ng tsansa. Huwag kang magalit kung magiging brutal ako. Bibigyan din kita ng tsansa. Kayo dalawa, maghubad kayo ngayon. Takbo sa bundok yun ding ng 3 beses. Pagbalik, humingi ng tawad sa magulang ko. Pagkatapos, putulin nyo. Saka ko kayo. Pahahalatahin payapa. Putang inang bungangera ka. Mukhang gusto mong mamatay ang buong pamilya. Anong klaseng tao ka? Magpapatapon ka ng kamay ko? Noong nasa kalakalan pa ako, di mo pa alam kung saan. Nagpapadede nun. Kayo dalawa, gusto nyo talagang Kahit ako'y pumunta sa kamatayan, hindi ako tatanggapin ng Hades. Habang nandito ang Mayor Domo, hindi ako naniniwalang maglakas loob ka, na hawakan kahit isang hibla ng buhok ko. Jiang Ping, kung mag-impyerno ka, sa isang saglit ang buong angkan mong Jiang, ay lulubog sa ilog ng dugo. Tumigil ka na Ping, huwag kang magpadalos-dalos. Kung saktan ko siya, ano nang magagawa mo? Walang hiya, may hangganan ng pasensya ko. Wala na. Talagang wakas na tayo ngayon. Ang buhay ng buong pamilya namin, sisirain lang nitong hayop na to. Hoy, handaan mo ang kamatayan mo. Mayordomo, tumigil po kayo. MS, Lin, Doktor, bakit kayo nandito? Mayordomo, ang away ninyo ni Jiang Ping, bakit idadamay ang inosente? Pakiusap sa ngalan ko, palayain niyo ang iba. Doktor, hindi ito sumusunod sa patakaran. Mayordomo, ang pamilya Luo ang may sala. Sa simula pa lang, kayo ang naninindak. Kapag kumalat ito, mabansagan lang ang longmen na nang aapi. Ang ganitong reputasyon, maganda ba? Mayor Domo, pakawalan nyo na sila. Ako na ang bahala. Kay Shufeng. Dahil pareho kayong humiling, papayag na ako. Pero yung binatang yan, kailangang mamatay. Sa ngalan ng 2 binibini, kung magpapatiwakal ka ngayon, bibigyan kitang buong bangkay. Ang ingay mo. Kung gusto mong malaman ang tunay niya, maghintay ka't manood. Hanggat nandito ako, hindi siya mamamatay. Alainan. Umabot na pala si Jiang sa level ng Grandmaster. Mas higit pa yata. Gago ka, tinraidor mo ang braso ko, ang aming Xiaoye. Hindi ka nito tatantanan. Yang Xiaoye nyo, ano ba yan? Sino bang may lakas ng loob? Hoy, bata, panoorin kong mamatay ka ngayon. Ayoko. Dumating na si Xufe. Mamamatay na si Jiang Ping. Hindi sigurado yan. Sinong may ganito? Lakas ng loob man ayre sa akin. Xiaoye, siyang gag-ongta. Hindi lang. Sinira braso ko. Dinungisan pa. Ang longmen. Patayin mo na siya. Sawa ka na sa buhay. Xiaoxu, ano nung sinabi mo? Ako ang sinasabi mo kanina. Ayaw mo na ng buhay. Hindi. Ginoong Jiang, hindi ako nangangahas. Oo, ako nga, hindi ko nakilala ang inyong kapangyarihan. Maaari po bang patawarin ako ni Ginoong Jiang? Nagkamali ba ako ng tingin? Si Xufe. Lumuhod siya kay Jiang Ping. Nung araw na iyon talaga, hindi ako nagkamali. Ang Jiang Ping na ito, hindi basta-basta. Mabubuti ang mga tauhan mo. Hindi lang ako papatay, pati pamilya ko. Kasalanan ko sa pagdidisiplina. Nagalit kay Ginoong Jiang. Nakikiusap ako ng awa. Simulan na natin. Ginoong Jiang, bayan niyo muna akong ayusin ang mga bagay ng mga luo bago humingi ng tawad. Hindi ba yan ang Snow Lotus? Na inalay ko kay Zushen. Bakit nandito yan? Baka nung araw na iyon, ang nakita ko, si Jiang Ping talaga? Ginoong Jiang, talagang napakagaling ng binatilyong ito. Kaya pala, iginagalang ka ni Shufeng. Wala akong oras ngayon. Kayo na lang, ang bahala. R.
Nung nasa Yunding Mountain ako, si Jiang Ping ang nakita ko. Yung kahon na iyon, hindi ako nagkakamali. Siya ba ay naging estudyante na ni Zhao Shen? Ang makapagpapaubaya kay Xu Feng, paano siya magiging estudyante ni Zhou Mi? Pero, ang ganitong dakilang lalaki, hindi pwedeng mapunta kay Song Wenwen. Kuya Jiang, ito po ang pangakong hati para sa inyo. 10 milyon, buo at walang bawas. Sana'y tanggapin ninyo. Kahapon nang pumasok ang Kin sa Group, tumama ang stock prices ng dalawang pamilya. Malaki rin kita nyo, di ba? Sabihin mo nga, salamat na lang, sa kapalpakan ng mga Luo. Ngayon, malubha si Luo, si Luo Su, naging gulay na, di makagising. Nabulag si Feng Shanshan, may stage 4 na cancer. Ang matriarch ng Luo, binali ang pang ng kamag-anak nila, at lagi, nananangis maghapon. Totoo ba? May narinig pa ako, nakalaban pala, ng Longmen Keking, kaya nga, agad ang angka nila, ang dating, makapangyarihang Luo. Ngayon parang, hindi na umiiral sa Hongcheng. Ang He Group, ay kailangang, makipagtulungan sa amin. Batiin muna kita, ang Kin family, malapit nang maging, ikalawang mayaman sa Hongcheng. Hindi naman. Kung wala si Kuya Jiang, na nagtulay, saan kami kukuha ng tagumpay? Kaya nga, salamat talaga kay Kuya Jiang. Jilin, anong hangin ang nagdala sa inyo? Tuloy po kayo. Batiin ko muna si Prez. Chin, tumataas ng tumataas. Ang stocks ng Chin, maganda ang hinaharap. Sobra naman. Sa susunod, sana ay tulungan nyo pa kami. Sa susunod na linggo, may bidding sa West District. Interesado kaya, kayo dito. Alam ko, project dapat yon ng Lin Group. Jilin. Seryoso kayong makikipagtulungan? Hat iyan sa benepisyo para maging magkaibigan. Pero, kakakapital pa lang namin sa He Real Estate. Baka mahirapan sa cash. Maganda ang future ng Chin Group. Gusto ko ring pumasok, maki-share sa kita. Kung makakapag-ugnayan tayo sa mga Lin, para tayong nakipagkonekta sa mga kilalang pamilya sa kabisera, ang Chin Clan ay magiging pinakamayaman sa Hongcheng. Maaaring umabot pa sa Longbo Rich List. Malapit na nating makamit ito. MS Lin, buong puso kong inaalay ang aming pakikipagtulungan. Ako mismo ang magpapatawag ng board meeting. Sisiguraduhin kong matutuloy ang kolaborasyong ito. Ginoong Chin, nagsalita na ako ng maaga. Kung wala pang 20% equity, walang pag-uusap. Basta't si MS Lin ay mag-i-invest kahit 30% man, payag ang aming angkan. Lahat ng pagsisikap ko para give ng Chin Clan, dapat may kapalit sa akin, di ba? Kailan ko sinabing, gibain ang Kin Clan? Tumakas na ang mga He. Ang 300 milyon na puhunan ay nasayang na lahat. Pagkalat ng balita, babulusin ko ang stocks ng Chin at babagsak ang presyo. Malapit na ang pagkabangkarote. Ginamit mo ang pondo bilang pain para lamunin ang buong Kin Clan. Pag nakuha ko na ang Chin Clan, papalitan ko ng pangalang Jiang at ibibigay sa'yo. Magugustuhan mo ba? Pinadala ko na si Hiya bilang alipin sa timog. Si Hibaw naman ay alipin na sa sabungan. Ang paghamak nila sa'yo noong una. Ipinaghiganti kita. Pero wala akong interes sa mga nakatakdang ikasal. Wala talaga. Pinutol ko na ang kasunduan kay Xu Feng. Ang taong katulad niya, hindi may kukumpara sa'yo. Kung may Dragon Gate Master ka na, sino pa ang maghahanap ng ordinaryong konsul? Matalino ka talaga. Ilang beses pa lang tayo nagkikita, nahulaan mo na agad. Akala mo ako'y katulad ni Song Wenwen na tanga. Hanggang ngayon, akala niya, estudyante ka lang ni Zhou Mi. Pero, bakit si Xu Feng ay nagpapakababa sa'yo? Paano ka masasabi, kasing galing ni Zhou Ming? Anong basihan mo? Para mahumaling ako sa'yo. Ang pamilya namin ay isa sa nangungunang angkan sa Beijing. Ang maging manugang ng Lin ay makakatulong ng malaki sa kinabukasan mo. Wala akong interes. Jiang Ping, kahit ikaw ang leader ng Dragon Gate, sa harap ng mga maharlikang angkan dito, wala ka ring halaga. Ang pagtanggi mo ay insulto sa buong Lin. Alam mo ba ang kapalit? Wala akong pakialam. Jiang Ping, pagsisihan mo ang lahat ng ito. Tut, ba ang sinasabi niya? Ikaw ba ang leader ng Dragon Gate? Guro ni Zhou Shen? Kung hindi, bakit kaya si Xu Feng ay sobrang gumagalang sa kanya? Bakit naman si Zhao ay napakarespetuoso? Isang bilanggo lang siya. Bakit nakatira sa mansyon ng Cloud Peak? Paumanhin. Ako po ay nagkamali sa pagtrato. Maging mahabagin kayo. Nakikiusap ako. Tanggapin ninyo akong estudyante. Maganda ang ugali mo, pero kulang sa galing. Hindi kita tatanggapin bilang estudyante. Ayon sa pinakahuling balita, ang He Real Estate ay opisyal na nagsampa ng pagkabangkarote kamakailan. Sa paglabas ng balitang ito, bumagsak ng husto ang presyo ng He. Maraming mga shareholder ang nagtipon sa harap ng He Group para humingi ng paliwanag. Nabatid na ang mga mataas na opisyal ng He ay lihim na umalis. Paano nangyari ito? Noon sinabi ni Xiao Jia nang paulit-ulit na ang stock ng He Real Estate ay tataas pa. Huwag mo na siyang banggitin. Kanina tinawagan ko ang kanyang tiyuhi. Tumawag ako.
At sino ang mag-aakala na si Xiao Jai ay sangkot sa at naaresto? Ngayon ang kanyang pamilya ay nagbebenta ng bahay para kumuha ng abogado. Sa simula pa lang, hindi dapat basta-basta naniwala kay Xiao Jia. Sinabi ni Ping paulit-ulit na, hindi tayo dapat mamuhunan. Pero hindi natin siya pinaniwalaan. Ma, pa, huwag kayong mag-alala. Ang totoo hindi ako bumili ng stock ng Hishai Real Estate, kundi namuhunan sa iba. May 1 milyon sa card na ito. Ito ay dibidendo mula sa pamumuhunan. Kunin niyo muna ito. Ping, hindi ko akalain na galing ka rin sa pamumuhunan. Hindi pa nga katagalan, kumita ka na ng 10 milyon. Sabi ko na nga ba, ang kuya ang pinakamagaling. Sinabi ko na, gagawin ko na kayo, ay mamuhay ng maayos at hindi na apihin pa ng iba. Kuya, ikaw, ako ay nagkamali ng husga, at maraming beses na nagkasala kay Ijaya. Hinihiling ko ang iyong kapatawaran. Hinihiling ko na pumayag ka, natanggapin ako bilang iyong disipulo. Hinihiling ko na pumayag ka. Sinabi ko na, hindi ka kwalipikado sa mga kondisyon ko para maging disipulo, kaya walang saysayang pakiusap. Nanay, ate, ito po siya, na noong nasa bar kami, ay siya ang sumaklolo sa amin. Siya rin ang direktor ng ospital namin. Ping, dahil itong dalagang ito ay tumulong na sa atin, at taos puso naman, direktor pa ni Lingley, wag mo nang pahirapan. Tama, iyong dalaga, nagmamakaawa ng husto. Kawawa naman, sa murang edad pa lang, direktor na siya. Siguradong magaling yan. Bilang mga tunay na lalaki, huwag tayong maramo. Tay, nay, hindi nyo alam. Kuya, yung admission letter, kuno, si directors, ang tumulong, di ba, para sa akin. Pumayag ka na. Sige na nga, sabihin ko kay Zumi sa susunod. Salamat po, maraming salamat po. Sinabi na ni Zoshen sa akin. Utos niyang sumunod ako, mag-aral ng mabuti. At alagaan, kayong mabuti. Nay, mukhang si kuya, hindi lang magkakaroon ng estudyante, magkakaroon din ako ng babaeng kapatid. Ako ay magsisikap ng husto. Jiang Ping, di ba't sabi mo tutulong ang Honghai Bank? Sa Heshi, naghanap ako, 1 buwan nang. Tinanggihan, ang proposal nila. Bakit mo ako niloko? Wala akong sinabi, ikaw lang gumawa ng kwento. Malapit nang maging pinakamalak shareholder ang Lin family. Kapag bumangon ulit ang Chin, babalikan kita. At papatayin talaga kita. Jiang Ping, kung ayaw mong tulungan ang Chin Group na muling bumangon, lumuhad ka at makiusap ng maayos. Baka maawa pa ako. Ang equity bid ay sa pinakamataas na offer. HM Jiang Ping, isipin mong mabuti, ang paghamon mo sa angka ng Lin, sa laban ng pera, kahit may Black Tiger Gang kang kasando, kaya mo bang tapatan ng buong mga mayayaman sa kapital? Sinong nagsabing siya lang, ang 100 Herb Sect ay handang maglaan na buong suporta kay Ijaya? Sir, handa na kaming maglabas ng 5 bilyon na pondo na nakahanda para sa mga utos mo. 5 bilyon lang, akala ko ba'y mas malaki ang pera mo? Ang dumi ng kuko ni MS Lin ay sapat ng pambuhay sa inyong habang buhay. Kulang ang 5 bilyon. Idagdag mo pa ang buong angka ng Chen. Ang mga Chen ay nakatalaga kay Jijiang. Ang 100 Herb Sect ay kayang talunin. Pero kung isasama ang angka ng Chen, delikado na ang sitwasyon ninyo. Song Wenwen, Chen Wuji, sinusubukan nyo ba labanan ng angkan namin at hamanin ng lahat na mayayaman sa kapital? Jijiang, ang mga angkan dito ay nagkakaisa. Ang awayin si Lin Hour ay maliit na bagay, pero kung buong angkan ang gagalitin mo, maaaring. Jiang Ping, isipin mo itong mabuti. Ang mga angkan dito ay hindi mga asong ulol na tulad mo. Pag nagalit sila, hindi ka na mabubuhay. Kahit saan sa buong Longbo, wala kang matatayuan. Ang mga angkan sa Beijing, wala silang halaga sa akin. Jiang Ping, talagang sobra ka na. Kung hindi kita didisiplinahin ngayon, hindi mo malalaman kung gaano kataas ang langit o kung gaano kakapal ang lupa. Yan ang galing mo, naglakas loob pang magyabang, kay Jiang. Huli na ako, nagdulot pa ng gulo sa'yo. Dumating ka sa tamang oras, tumayo ka na. Zhao Yi, ikaw ay anak ng angkan ng Zhao, at magalang ka sa isang ex-convict. Talagang nakakahiya, para sa pamilya natin, napakabastos. Nakakahiya, ang mapaglingkuran ni Ijaya ay isang karangalan para sa angkan namin. Sunod Son Yeren. Lin Hour, kung ayaw mong mawala ang angkan ng Lin sa Dragon Con, mag-ingat ka sa pakikipaglaban kay Jiang. Si Zhao Yi ay mayabang, kahit ang pinuno ng angkan ng Zhao, ay hindi siya mapakilos. Ngunit ngayon ay sumusunod siya kay Jiang Ping. Posible kaya na si Jiang Ping, maliban sa pagiging pinuno ng Longmen, ay may iba pang pagkakakilanlan. Ikaw ay... Dapat akong mamatay, hindi ko alam na narito kayo, patawarin niyo ako. Ang angkan ng Lin ay susunod sa inyo. Lord,
Kayo pala ang pinuno ng angkan, ang Lord. Alam ko na kayo ay hindi ordinaryo. Mula ngayon, si Wenwen ay maglilingkod sa inyo ng mabuti. Kuya, ate, ang galing ninyong dalawa. Si Ping, sa murang edad pala, pangulo na ng kumpanya. Sa aming Hongqing, isa siya sa pinakamatabok na korporasyon. Wala nang Chin Corporation. Ngayon, Jiang Corporation na ang tawag. Si Ping, hindi namin pinuproblema. Ngayong nakamit niya, ang tagumpay na ito, masaya kami para sa kanya. Ang pamilya namin, nakaraos din sa hirap. Sinabi ni Ping, sa susunod na mga araw, papasok si Lingli para mag-intern. Kapag sanay na siya, ipapasa na namin ang kumpanya sa kanya. Kaming mag-asawa, makakapagpahinga na rin. Tingnan mo ang kumpanyang ito. Maraming departamento, sa lahat ng aspeto, kulang sa tauhan. Ang anak kong lalaki kakapasa lang sa kolehiyo. Pwede bang kausapin si Xiaoping para bigyan ng trabaho? Master's degree holder ang anak ko. Dapat siya ang unang tingnan. Yang anak mong galing sa Peking Universidad. Yang bachelor's degree mo, hindi makakapantay sa master's ko. Nagtapos ang anak ko sa prestihiyosong paaralan. Nasaan si Ping? Sir, tamang pressure po ba? Sir, marunong din po ako mag-massage ng balikat. Lanan, Qian Wujin, mag-ingat ka. Huwag mong sasaktan ang isda. Gagawa ako ng sashimi para kay Lingling mamaya. Masisira ang presentation. Boss Jiang, huwag kang mag-alala. Hindi ko sisirain. Ang ganda ng sikat ng araw. Ngayong araw,